itinapon ang kanyang dangal sa isang gabing puno ng pagkakamali. Habang si Nadine ay lumuluha sa dilim, ang mapanirang si Ariana ay humahalakhak sa piling ng lalaking kailanman ay hindi magiging kanya. Hamak na sekretarya ka lang, madaling palitan. Ang matatalim na salita ni William na tila lason sa puso ni Nadine. Pero hindi rito nagtatapos ang lahat. Titindig siya mula sa abo ng pagkataong dinurog ng diskriminasyon. Sino ang tunay na reyna sa likod ng maskara? At hanggang kailan mananatiling lihim ang katotohanang nakaukit sa isang panyo? Para siyang anino na walang sariling buhay, Mommy. She's just a tool. Isang makinang mahusay mag-ayos ng schedule ko, pero walang emosyon at walang dula. Huwag kang mag-alala. Hindi ko kailanman pag-aaksayahan ng tingin ang isang babaeng kasing tuyo ng papel na hawak niya. Ang mga salitang iyon ay tila mga palasong may lason na bumaon sa puso ni Nadine habang nakatayo siya sa labas ng nakabukas ng bahagya na pinto ng opisina ni William. Sa kanyang mga kamay ay hawak niya ang isang tray kung saan nakapatong ang paboritong kape ng kanyang boss. Isang timpla na pinag-aralan niyang gawin sa loob ng 3 buwan para lamang makuha ang tamang tamis at pait na gusto nito. May kasama rin itong gamot para sa migraine na alam niyang laging dumadapo kay William tuwing hapon. Dahan-dahang nanginig ang kanyang mga daliri, dahilan upang ang kutsarang pilak ay gumalaw ng bahagya sa ibabaw ng platito. Ngunit mabilis niya itong pinigilan. Ang bawat salitang binitawan ni William sa telepono ay tila dambuhalang alon na pilit siyang nilulunod sa gitna ng katahimikan ng pasilyo. Ang lalaking lihim niyang minamahal, ang lalaking inalayan niya ng bawat oras at pagod, ay tingin sa kanya ay isang kasangkapan lamang na walang kaluluwa. Sa gitna ng kanyang pagtulala, naramdaman niya ang pagyanig ng telepono sa loob ng kanyang bulsa. Isang tawag mula sa kanyang kapatid na si Benjo. Sa takot na marinig siya ni William, mabilis siyang lumayo at nagtago sa dulo ng pasilyo bago sinagot ang tawag. Ate? Si nanay. Nawalan siya ng malay habang naglalaba. Isinugod namin siya sa ospital pero ayaw kaming tanggapin sa emergency room hanggat walang depositong pambayad. Ate, kailangan natin ng pera ngayon din. Ang boses ni Benjo ay puno ng takot at hikbi. Napahilig si Nadine sa malamig na pader. Ang kanyang hininga ay naging mababaw at mabilis. Ito ang tinatawag nilang dobling hagupit ng tadhana. Sa loob ng silid na yon ay ang lalaking dumasal sa kanyang pagkatao. At sa kabilang dulo ng linya ay ang kanyang ina na nag-aagaw buhay dahil sa kahirapan. Ang perang itatabi sana niya para sa pamilya ay nagamit na niya noong nakaraang buwan para pambayad sa utang ni Benjo. Wala siyang kahit anong makuha ngayon, kundi ang kanyang sahod na tatanggapin pa sa makalawa. Pinahid niya ang isang luhang pilit na kumawala sa kanyang mga mata bago siya muling huminga ng malalim. Pilit niyang ibinalik ang maskara ng isang efficient machine sa kanyang mukha. Pumasok siya sa opisina ni William na parang walang narinig. "Your coffee, sir, and your medicine," mahinahong sabi ni Nadine habang inilalapag ang tray sa mesa. Hindi niya tiningnan ang mga mata ni William, natatakot na makita ang kawalan ng pagpapahalaga sa mga ito. Ni hindi nag-angat ng tingin si William mula sa kanyang laptop. "Iwan mo na dyan. At bago ka umalis, tapusin mo ang financial reports ng Monte Falcon Project. I need it on my desk by 6 in the morning tomorrow. Walang uuwi hanggat hindi iyon pulido." Tiningnan ni Nadine ang orasan sa dingding. 5:00 na ng hapon. Kung mananatili siya rito, hindi niya malalaman ang lagay ng kanyang ina sa ospital. "Sir, may emergency po sa bahay. Ang nanay ko po ay nasa ospital ngayon. Maari po bang bukas ko na lang ituloy sa madaling araw?" Doon lamang nag-angat ng tingin si William. Ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng yelo sa Disyembre. "Nadine, ang dami nating deadlines. Everyone is making sacrifices. Isang gabi lang ito. Don't make excuses just because you want to leave early. Tapusin mo yan o humanap ka na lang ng ibang mapapasukan kung saan pwede ang pa-easy-easy."
Ang bawat salita ay tila latay sa likod ni Nadine. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang sabihin na hindi siya makina, na siya ay isang anak na natatakot mawalan ng ina. Pero ang tanging lumabas sa kanyang bibig ay ang mga salitang matagal nang nakasanayang bigkasin ng isang alipin ng pagkakataon. Opo, sir. Tatapusin ko po. Habang papalabas siya ng silid, narinig niya ang paghigop ni William sa kaping ginawa niya. Isang kaping puno ng pag-ibig na binaliwala sa ilalim ng ilaw ng opisina na tila nagiging saksi sa unti-unting pagkadurog ng kanyang puso. Tumayo siya sa harap ng kanyang computer. Ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa keyboard, ngunit ang kanyang isipan ay nasa silid ng ospital kung saan ang kanyang ina ay naghihintay ng tulong. Ano ang mas masakit? Ang malamang na ang taong mahal mo ay itinuturing kang basura o ang katotohanang wala kang magawa para iligtas ang tanging taong nagmahal sa iyo ng tunay. Tumunog muli ang kanyang telepono. Isang mensahe mula sa ospital. Isang babala na kung hindi sila makakapagbayad sa loob ng 2 oras, kailangang ilipat ang kanyang ina sa isang pampublikong pasilidad na kulang sa kagamitan. Tumingin si Nadine sa saradong pinto ng opisina ni William. Sa loob ng silid na yon ay ang huling pag-asa niya. Isang cash advance, pero paano siya hihingi ng tulong sa lalaking tingin sa kanya ay isang makinang walang pakiramdam. Napatitig si Nadine sa kanyang refleksyon sa itim na screen ng monitor. Sa likod ng makapal na salamin ng kanyang mata, may isang apoy na unti-unting nagliliyab sa gitna ng baha ng luha. Isang tanong ang nagpaulit-ulit sa kanyang diwa. Hanggang kailan ko kailangang mamatay para lang mabuhay ang iba? Minsan sa buhay ng isang anino, nangarap din siyang masilayan ng araw, kahit sa loob lamang ng ilang oras na hiram sa tadhana. Habang ang mga luha ni Nadine ay unti-unting pumapatak sa ibabaw ng malamig na keyboard ng kanyang computer, tila bumalik ang kanyang gunita sa gabi kung kailan ang lahat ay nagsimula. Isang gabing puno ng mahika na ngayon ay nag-iwan sa kanya ng sugat na hindi naghihilom. Isang buwan na ang nakalilipas. Ang mansyon ng mga Montefalcon ay nagniningning sa ilalim ng mga dambuhalang chandelier para sa anibersaryo ng kumpanya. Lahat ay nakasuot ng maskara, tila mga estrangherong naglalaro sa ilalim ng gintong liwanag. Si Nadine, na laging tinatawag na Manang, at mula sa kuweba ng kanyang mga kasamahan, ay nagpasya sa unang pagkakataon na lumabas sa kanyang pinagtataguan. Inalis niya ang kanyang makapal na salamin, hinayaan ang kanyang mahabang buhok na dumaloy sa kanyang balikat na parang seda, at isinuot ang isang lumang bestido na muli niyang tinahi at binago. Sa likod ng isang itim na maskarang may mga kumikinang na bato, hindi siya ang sekretaryang si Nadine. Siya ang misteryosong babaeng nagniningning sa gitna ng karamihan. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo nang magtagpo ang kanilang mga mata sa madilim na bahagi ng hardin. Si William, na pagod na sa mga plastik na ngiti ng mga elitista, ay napatitig sa babaeng tila may dalang kapayapaan sa kanyang mga mata. Walang pangalan, walang katayuan sa buhay, 2 kaluluwa lamang ang nag-usap sa gitna ng halimuyak ng mga bulaklak ng jasmine. Bakit ka nagtatago rito? Tanong ni William. Ang boses nito ay malalim at tila humahaplos sa pandinig ni Nadine. Dahil sa dilim lang ako pwedeng maging totoo. Sir, dahil mas maganda ang mga bituin kapag malayo ka sa ingay. Sagot ni Nadine, pilit na binabago ang kanyang tono. Dama ni Nadine ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso nang lumapit si William. Ang init ng hininga nito sa kanyang pisngi ay nagdala ng kilabot na hindi niya kailanman naramdaman. Sa gabing iyon, sa ilalim ng liwanag ng buwan, tila nawala ang lahat ng hadlang. Nang maglapat ang kanilang mga labi, naramdaman ni Nadine ang isang pangakong hindi kailanman mabibigkas ng mga salita. Isang pag-ibig na tila matagal nang naghihintay na magising. Ngunit ang mahika ay may hangganan. Nang marinig niya ang boses ni Ariana,
na tinatawag ang pangalan ni William. Binalot ng takot si Nadine. Tumakbo siya palayo. Tinatahak ang madilim na pasilyo at sa kanyang pagmamadali ay hindi niya napansing nahulog ang isang puting panyo. Ang panyong may borda ng kanyang pangalan na ginawa ng kanyang yumaong ama. Nabalik lamang ang diwa ni Nadine sa kasalukuyan nang marinig niya ang mahinang pagbukas ng pinto ng kabilang silid. Ang malamig na aircon ng opisina ay tila nanunuot sa kanyang mga buto. Isang malupit na paalala na ang gabing iyon ay isang panaginip lamang. Sa screen ng kanyang computer, ang mga numero ng financial report ay tila mga anay na kumakain sa kanyang pagkatao. Sa kabilang panig ng pader, sa loob ng marangyang opisina ni William, ang lalaki ay hindi rin mapakali. Binuksan ni William ang drawer ng kanyang mesa at inilabas ang puting panyo. Hinaplos niya ang maingat na pagkakaburda ng titik N. Isang buwan na niyang hinahanap ang may-ari nito. Ang bawat babaeng nakakaharap niya ay tila kulang, tila peke, kumpara sa babaeng nakasama niya sa hardin. Nasaan ka na ba? Bulong ni William sa hangin, habang ang kanyang mga mata ay puno ng pangungulila. Sino ka ba talaga? Hindi niya alam na ang babaeng hinahanap niya ay ilang hakbang lamang ang layo, kasalukuyang nilulunok ang sariling dugo at luha para lamang pagsilbi ng kanyang mga utos. Si Nadine ay napatitig sa kanyang telepono na muling umilaw. Isang mensahe mula kay Benjo. Ate, inilipat na si nanay sa ward. Wala kaming pambili ng gamot. Turong. Mariing napapikit si Nadine. Ang kanyang kamay ay nanginginig habang hawak ang mouse. Kailangan niyang magpasya. Sa gitna ng kanyang pagdurusa, isang plano ang nabubuo sa isipan ni Ariana sa kabilang cubicle. Kanina pa ito nakamasid. Kanina pa ito may napapansin sa mga kilos ni Nadine at sa panyong laging tinititigan ng kanilang boss. Kung ang panyong yon ang susi sa puso ni William, bulong ni Ariana sa kanyang sarili habang may mapanirang nangiti sa kanyang mga labi, siguradong ako ang gagamit ng susing iyon para buksan ang pintuan ng yaman ng mga Monte Falcon. Ang katahimikan ng gabi sa opisina ay tila isang babala. Isang lihim ang nakataya, isang ina ang nag-aagaw buhay, at isang tusong kaaway ang handang magnakaw ng huling piraso ng kaligayahan ni Nadine. Ang ganda naman ng gawa mo, Nadine. Sayang lang. Sa akin mapupunta ang lahat ng papuri. Isang mapanirang ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Ariana habang inilalapag niya ang isang tumpok ng mga folder sa ibabaw ng mesa ni Nadine. Ang tunog ng pagbagsak ng mga papeles ay tila isang malakas na sampal sa gitna ng katahimikan ng opisina, ngunit walang nagawa si Nadine kundi ang mapayuko. Ariana, kailangan ko nang tapusin ang financial reports para kay Sir William. Baka pwedeng bukas ko na lang gawin iyan. Mahinang pakiusap ni Nadine. Ang kanyang boses ay paos na dahil sa pagod at puyat, at ang kanyang mga mata ay bahagyang namumula sa likod ng kanyang makapal na salamin. Tumawa ng maapangapi si Ariana, isang tawang puno ng diskriminasyon. You know what, Nadine? I'm doing you a favor. You're just a secretary. Isang hamak na utusan. Kung hindi dahil sa akin, baka matagal ka nang sinipa ni William dahil sa boring mong hitsura. Magpasalamat ka at binibigyan kita ng trabaho. Hinawakan ni Ariana ang baba ni Nadine at pilit na iniangat ito. Look at you. You look so haggard. Mag-retouch ka naman. Baka isipin ng mga clients natin ay pulubi ang kinuha ni William na staff. Nakakahiya sa image ng Monte Falcon. Nadine felt a lump in her throat. Gusto niyang sumagot. Gusto niyang sabihin na ang oras na ginagamit niya sa pagtatrabaho para kay Ariana ay dapat ay para sa kanyang ina. Pero nanatili siyang tahimik. Kailangan niya ang trabahong ito. Kailangan niya ang bawat sentimo para sa ospital. Pinanood niya si Ariana na maglakad palayo. Ang bawat hakbang ng mamahaling sapatos nito ay tila nagmamarka sa kanyang pagkatao. Nang makitang pumasok si Nadine sa banyo,
Upang maghilamos at magpakalma, mabilis na kumilos si Ariana. Matagal na siyang nagdududa. Alam niyang may itinatago ang manang na sekretaryang ito. Binuksan niya ang drawer ni Nadine, ang kanyang mga daliri ay tila mga kuko ng isang buwitre na naghahanap ng biktima. Sa ilalim ng mga lumang notebook, nakita niya ang isang maliit na sketchpad. Nanlaki ang mga mata ni Ariana nang buklatin niya ito. Doon, sa bawat pahina, ay ang mga detalyadong disenyo ng burda, ang parehong disenyo na nakita niya sa panyong laging hawak ni William. Mayroon ding mga drawing ng isang maskara, isang itim na maskarang nagniningning. So, ikaw pala? Bulong ni Ariana. Ang kanyang tinig ay puno ng inggit at kasamaan. Ikaw ang babaeng baliw na hinahanap ni William? Isang basurang tulad mo ang nagnakaw ng atensyon ng lalaking para sa akin? Narinig niya ang mga yabag ni Nadine na pabalik na. Mabilis na isinilid ni Ariana ang sketchpad sa loob ng kanyang sariling bag. Isang mapanirang plano ang nabuo sa kanyang isipan. Kung panyo lang ang kailangan para maging reyna sa buhay ni William, gagawin niya ang lahat para makuha ang korona, kahit na kailangan niyang tapakan ang huling natitirang dignidad ni Nadine. Eksaktong pag-upo ni Nadine ay lumabas si William mula sa kanyang opisina. Mukhang pagod ang lalaki, pero lalong tumalim ang tingin nito nang makita ang gulo sa mesa ni Nadine. Ariana, why are you still here? Tanong ni William. Ang boses nito ay strikto at walang bahid ng emosyon. I'm just helping Nadine, sir. Pagsisinungaling ni Ariana, ang kanyang boses ay biglang naging malambing na parang anghel. Sabi ko nga sa kanya, huwag siyang masyadong magpagod. By the way, William, may gusto sana akong ipakita sa iyo mamaya. I think I found what you've been looking for. Tumingin si William kay Ariana. Pagkatapos ay kay Nadine na kasalukuyang nakatitig sa kanyang mga daliri, na tila nahihiya. May isang sandali ng tensyon sa pagitan nilang tatlo. Isang lihim na nakabaon, isang kasinungalingang nagsisimulang tumubo, at isang pusong unti-unting nadudurog sa ilalim ng bigat ng kawalan ng katarungan. Later in my office, Ariana, maikling sagot ni William bago muling bumalik sa loob. Naiwan si Nadine na tila nawalan ng hininga. May nararamdaman siyang kakaiba, isang kaba na tila may mawawala sa kanya na hindi na niya kailanman mababawi. Napatingin siya sa kanyang drawer. Hindi niya alam na ang tanging ebidensya ng kanyang pinakamasayang gabi ay nasa kamay na ng taong handang pumatay sa kanyang mga pangarap. William, it was me. Ako ang babaeng kasama mo sa garden noong gabi ng ball. Ang mga salitang iyon na binigkas ni Ariana sa loob ng opisina ay tila isang malakas na kulog na yumanig sa buong pagkatao ni Nadine habang nakatayo siya sa labas ng pinto. Hawak ni Nadine ang mga huling pahina ng report na ipinatatapos sa kanya. Ang kanyang mga daliri ay namumuhumuti sa higpit ng pagkakahawak sa mga papel. Ang kanyang hininga ay tila tumigil at ang mundo sa paligid niya ay biglang nawalan ng kulay. Sa loob ng silid, dahan-dahang inilapag ni Ariana ang ninakaw na sketchpad sa ibabaw ng lamesa ni William. Alam kong hinahanap mo ako. Natakot lang ako nung una dahil baka isipin mo ay mapanghusga ako, pero hindi ko na kayang itago ang nararamdaman ko. Isang perpektong pag-arte ang ipinakita ni Ariana. Ang kanyang mga mata ay bahagyang nangingilid ang luha, at ang kanyang boses ay puno ng pekeng pagsisisi. Ang panyong hawak mo, disenyo ko iyon, at ang maskarang suot ko, tanging ako lang ang may alam kung saan iyon nanggaling. Nanatiling tahimik si William habang tinititigan ang mga drawing sa sketchpad. Ang bawat guhit, ang bawat kurba ng disenyo ng borda ay eksaktong katulad ng nasa panyong itinatago niya. Ngunit sa kabila ng ebidensya, may isang bahagi ng kanyang puso na naghahanap ng ibang bagay, isang pakiramdam, isang kislap na tila hindi niya maramdaman habang kaharap si Ariana. Gayunpaman, ang lohika ay mas matimbang kaysa sa kanyang kutob.
Sa labas, napasandal si Nadine sa malamig na pader ng pasilyo. Ang kanyang puso ay tila dinudurog ng isang dambuhalang kamay. Gusto niyang pumasok, gusto niyang sumigaw at sabihing, "Sir, kasinungalingan yan. Ako ang kasama mo. Ako ang may-ari ng sketchpad na yan." Pero paano? Isang hamak na sekretarya lang siya na laging pinapagalitan. Sino ang maniniwala sa kanya laban sa isang Ariana na maganda, mayaman, at tila perpekto sa paningin ng lahat? Naisip ni Nadine ang kanyang ina sa ospital. Naisip niya ang utang na loob niya sa kumpanya. Ang bawat hakbang niya patungo sa katotohanan ay tila isang hakbang patungo sa kanyang pagkakaalis sa trabaho. Nilunok niya ang kanyang sariling dignidad, hinayaang ang lasa ng kapaitan ay mamahay sa kanyang lalamunan. "Is it really you, Ariana?" Ang boses ni William ay mababa. Tila may bahid ng kalituhan pero puno ng determinasyon. "Yes, William. At hinding-hindi na ako muling lalayo sa iyo," sagot ni Ariana bago lumapit at humawak sa braso ng lalaki. Ang tunog ng kanilang pag-uusap ay unti-unting naging malabo sa pandinig ni Nadine. Ang kanyang paningin ay lumabo dahil sa mga luhang pilit niyang hindi pinalalabas. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang pinakamasakit na uri ng pagnanakaw. Hindi lang ang kanyang mga drawing ang kinuha, kundi ang kanyang tanging masayang alaala, ang kanyang pagkakakilanlan, at ang lalaking kahit sa panaginip lang ay minahal niya. Biglang bumukas ang pinto. Muntik nang matumba si Nadine sa gulat. Lumabas si William kasama si Ariana na nakakapit sa kanyang braso ng napakahigpit, tila isang linta na ayaw nang bumitaw. Ang mukha ni Ariana ay puno ng tagumpay habang nakatingin ng direkta sa mga mata ni Nadine. Isang mapang-uyam na ngiti ang sumilay sa mga labi ng mapanlinlang na babae. "Nadine, tawagin mo ang lahat ng staff sa department na ito," utos ni William. Ang kanyang boses ay formal, pero may kakaibang tono na hindi maipaliwanag. "May mahalaga akong anunsyo." Dahan-dahang tumango si Nadine. Ang bawat paggalaw ng kanyang ulo ay tila isang parusa. Pinanood niya ang pagtitipon ng kanyang mga kasamahan. Ang lahat ay excited. Ang lahat ay nagbubulungan. At sa gitna ng lahat, nakatayo si William, ang lalaking hinahangaan niya, habang inaanunsyo ang pinakamalaking kasinungalingan sa kasaysayan ng kanyang buhay. "I have found her," pahayag ni William sa harap ng lahat. Inakay niya si Ariana sa gitna. "I want everyone to know that Ariana is the woman I've been searching for. At simula ngayon, ituturing ninyo siya ng may mataas na respeto, hindi lang bilang kasamahan, kundi bilang espesyal na bahagi ng buhay ko." Ang palakpakan ng mga kasamahan nila ay tila mga saksak sa pandinig ni Nadine. Habang ang lahat ay bumabati kay Ariana, nanatiling nakatayo si Nadine sa pinakamadilim na sulok ng opisina. Ang kanyang puso ay vovo at vovo sa bawat segundong lumilipas. Tumingin siya kay William, umaasang makita ang kahit katiting na pagdududa sa mga mata nito. Pero tanging kasiguraduhan ang nakita niya. Tumalikod si Nadine at dahan-dahang naglakad pabalik sa kanyang mesa. Doon, nakita niya ang kanyang lumang bag, ang kanyang makapal na salamin, at ang tumpok ng mga trabahong kailangan niyang tapusin para sa lalaking kakadeklara lang ng pag-ibig sa ibang tao. Pero bago pa siya makaupo, lumapit si Ariana sa kanya, dala ang isang baso ng tubig. Sa harap ng marami, tila isang mabuting kaibigan si Ariana. Pero nang ilapit nito ang bibig sa tenga ni Nadine, ang boses nito ay naging isang malamig na bulong ng kamatayan. "Sabi ko sa'yo, Nadine, madali kang palitan. Ngayon, panoorin mo kung paano ko kukunin ang lahat ng mayroon ka habang nananatili kang isang aninong nabubulok sa dilim." Biglang binitawan ni Ariana ang baso, dahilan upang mabasa ang mga papeles sa mesa ni Nadine at mabasag ang salamin sa sahig. "Oh my God, Nadine! Bakit mo naman tinabig ang kamay ko? I was just trying to be nice." Sigaw ni Ariana, sapat na para marinig ng lahat, kabilang na si William.
Lumingon si William, ang kanyang kilay ay magkasalubong habang nakatingin sa nabasag na baso at sa basang-basang report na kailangan niya bukas ng umaga. Ang galit sa kanyang mga mata ay direkta kay Nadine. Nadine stood frozen, looking at the broken glass that mirrored her own soul. This was the escalating cliff. How could she fight a lie that had already become the truth for everyone else? Ang katahimikan ng isang martir ay hindi nangangahulugang wala siyang nararamdamang sakit. Madalas, ito ay tanda lamang na ang kanyang puso ay manhid na sa paulit-ulit na paghampas ng tadhana. Habang ang lahat ay nakatuon ng pansin sa tila nagniningning na pag-iibigan ni na William at Ariana, si Nadine ay nanatiling nakaluhod sa malamig na sahig ng opisina. Pinupulot ang bawat piraso ng basag na kristal sa pamamagitan ng kanyang nanginginig na mga kamay. Ang bawat talim ng bubog na tumatarak sa kanyang balat ay hindi kasintindi ng talim ng mga tingin ni William na tila sinusuri ang bawat pagkakamali ng kanyang pagkatao. Linisin mo yan, Nadine, at siguraduhin mong walang matitirang kahit isang butil ng bubog sa sahig ko. Ayaw kong masugatan si Ariana dahil sa kapabayaan mo. Ang malamig na utos ni William na tila isang huling hatol sa isang bilanggo. Hindi man lang nito tiningnan ang dumudugong daliri ni Nadine. Sa mga mata ng kanyang boss, ang kanyang dugo ay hamak na dumi lamang na kailangang punasan, habang ang bawat peking luha ni Ariana ay tila isang hiyas na kailangang ingatan. Nang matapos ang mahabang oras ng pagtatrabaho at panlalait, tinahak ni Nadine ang madilim na pasilyo ng pampublikong ospital kung saan naroon ang kanyang ina. Ang amoy ng gamot at ang tunog ng mga makinang sumusukat sa tibok ng puso ay tila isang malupit na uyayi sa kanyang pandinig. Nilapitan niya si Nanay Rosa na mahimbing na natutulog sa ilalim ng manipis na kumot. Dahan-dahang hinawakan ni Nadine ang magaspang na palad ng ina, ang palad na nagtrabaho ng ilang dekada para lamang itaguyod siya. Sa gitna ng kanyang pagod, kinuha ni Nadine ang kanyang maliit na lalagyan ng pagkain, isang malamig na kanin at isang piraso ng tuyong isda na itinira niya mula sa kanyang tanghalian. Ito na ang kanyang huling pagkain para sa araw na yon dahil ang bawat sentimo ng kanyang pera ay kailangang pambili ng mga gamot na nakalista sa reseta. Habang dahan-dahang ngumunguya, pilit niyang nilulunod ang pait ng kanyang sitwasyon sa pamamagitan ng pag-iisip sa kaligtasan ng kanyang pamilya. Ito ang buhay ng isang anak na binihag ng utang na loob, ang mamatay ng paulit-ulit sa loob ng isang araw para lamang mabigyan ng dugtong na buhay ang mga taong mahal niya. Kinabukasan, ang tadhana ay muling naglaro ng isang malupit na biro. Pinatawag siya ni William sa kanyang opisina, hindi para humingi ng tawad sa mga nangyari, kundi para bigyan siya ng isang gawaing tila isang saksak sa kanyang kaluluwa. Nadine, I want you to head the preparations for the engagement party namin ni Ariana next month. Pahayag ni William habang nakasandal sa kanyang marangyang upuan. Ikaw ang pinaka-efficient na staff ko pagdating sa logistics. I want everything to be perfect. Use the best suppliers, the best flowers, everything that would make Ariana happy. Parang gumuho ang mundo sa paanan ni Nadine. Siya, ang babaeng tunay na nagmamahal sa kanya, ang siyang mag-aayos ng piging para sa kanyang kasinungalingan. Ang bawat detalye ng party na yon, mula sa mga bulaklak ng jasmine hanggang sa musikang tutugtog, ay ang mga pangarap na lihim niyang ibinulong sa gabi ng kanilang pagtatagpo. At ngayon, kailangan niyang ialay ang mga pangarap na yon sa babaeng nagnakaw ng kanyang pagkatao. Sir, baka po pwedeng iba na lang ang gumawa nito. Marami pa po akong reports na kailangang tapusin. Pagmamakaawa ni Nadine, ang kanyang tinig ay halos magmula sa kailaliman ng kanyang lalamunan. Tumingin si William sa kanya at sa isang sandali, tila may isang anino ng pagdududa na dumaan sa mga mata nito nang mapansin ang bango ng jasmine na nagmumula sa balat ni Nadine, ang parehong amoy
na hindi niya mahanap-hanap kay Ariana kahit gaano pa karaming mamahaling pabango ang gamitin nito. Ngunit mabilis na bumalik ang kanyang pagiging strikto. I don't accept no for an answer, Nadine. You owe this company and you owe me. Gawin mo ang trabaho mo kung ayaw mong mawalan ng pambayad sa ospital ng nanay mo. Lumabas si Nadine ng silid na tila isang aninong wala ng buhay. Habang nagsisimula siyang mag-draft ng mga plano para sa party, nakita niyang pumasok si Ariana, dala ang isang makapal na katalugo ng mga engagement ring. Ang mapanuyang tingin ni Ariana ay tila nagsasabing, "Salamat sa pag-aayos ng aking trono, alipin." Habang hinahawakan ni Nadine ang listahan ng mga bulaklak, ang kanyang mga kamay ay muling nanginig. Napatingin siya sa isang maliit na peklat sa kanyang daliri mula sa basag na baso kahapon. Isang paalala na sa mundong ito, ang mga katulad niya ay kailangang masugatan ng paulit-ulit para lamang sa kaligayahan ng mga taong nasa itaas. Ngunit habang abala siya sa pagsusulat, hindi niya napansin na si William ay nakatayo sa likuran niya. Pinagmamasdan ang paraan ng kanyang paggalaw at ang bawat buntong hininga na tila may dalang mabigat na kwento. Isang tanong ang hindi maalis sa isipan ni William. Bakit ang bawat galaw ni Nadine ay tila mas pamilyar sa kanyang puso kaysa sa mga yakap ni Ariana? Hanggang kailan kayang tiisin ng isang puso ang pagiging katuwang sa sarili nitong pagkawasak? At ano ang gagawin ni Nadine kapag nalaman niyang ang bawat bulaklak na kanyang itatanim para sa kasal ng iba ay magsisilbi ring hukay para sa kanyang huling pag-asa? May mga lihim na hindi kayang ikubli ng kahit anong ganda ng salita, lalo na kapag ang puso na mismo ang nagsisimulang maghanap ng katotohanan sa gitna ng mga kasinungalingan. Sa bawat araw na lumilipas, ang katiyakang nararamdaman ni William kay Ariana ay tila unti-unting natitibag, parang isang pader ng buhangin na dahan-dahang kinakain ng maliliit na alon ng pagdududa. Isang hapon, habang abala si William sa pagpirma ng mga papeles, pumasok si Ariana na may dalang tasa ng tsa. "I made this for you, honey. Alam kong pagod ka na sa preparations para sa engagement party natin," sabi ni Ariana, sabay lapag ng tasa sa kanyang mesa. Bahagyang humigop si William, ngunit agad din siyang napatigil. Ang lasa ay matapang at walang tamang balanse. Malayo sa lasa ng tsaang gawa ng babaeng nakasama niya sa hardin noong gabi ng ball. Naalala niya ang timplang iyon. May pahiwatig ng honey at isang espesyal na uri ng jasmine na tila nagpapakalma sa kanyang buong sistema. "Ariana, sigurado ka bang ito ang timplang ginawa mo noong gabi sa garden? Bakit parang iba?" tanong ni William habang nakatitig ng malalim sa mga mata ng dalaga. Sandaling natigilan si Ariana. Ang kanyang mga mata ay kumislap sa kaba bago mabilis na napalitan ng isang pilit na ngiti. "Of course, William. Siguro ay dahil sa stress mo lang yan, kaya nag-iiba ang panlasa mo. I mean, I'm doing my best to replicate it. Pero baka iba ang environment natin ngayon kaysa noong gabing iyon." Hinawakan niya ang balikat ni William at hinaplos ito ng pino. "Don't overthink it, okay? Masyado ka lang sigurong napapagod sa trabaho." Nang lumabas si Ariana para kumuha ng kanyang bag, nagpa siya si William na lumabas din para magpahangin. Habang naglalakad sa pasilyo ng mga cubicle, napahinto siya nang makita si Nadine na nakaupo sa kanyang desk, bagaman tapos na ang oras ng trabaho. May hawak itong karayom at sinulid, maingat na tinatahi ang punit na manggas ng blazer ng isa nilang kasamahan sa opisina. Nanatiling nakatayo si William sa dilim, pinagmamasdan ang bawat kilos ni Nadine. Ang paraan ng paghawak nito sa karayom, ang paghila ng sinulid, at ang partikular na pattern ng kanyang tahi ay tila isang malakas na déjà vu. Kinuha ni William ang panyo mula sa kanyang bulsa at tiningnan ang borda ng titik N. Ang bawat hibla ng sinulid sa panyo ay may parehong direksyon at higpit, gaya ng ginagawa ni Nadine sa kasalukuyan. Ang kanyang puso ay biglang tumibok ng mabilis. Posible bang ang sining na hinahangaan niya ay nagmumula sa mga kamay na laging may dumi ng tinta at chalk? Sa kanyang pagtitig,
Hindi sinasadyang nasagi ni William ang isang folder na nakapatong sa gilid ng mesa ni Nadine. Dahilan upang malaglag ang ilang gamit nito. Mabilis na kumilos si Nadine para pulutin ang mga ito, ngunit naunahan siya ni William. Habang pinupulot ang mga gamit, isang lumang litrato ang nalaglag mula sa isang maliit na notebook. Napatitig si William sa larawan. Ito ay isang kupas na litrato ng kanyang yumaong ama, si Don Eduardo Montefalcon, na may kargang isang maliit na bata. Ang kislap sa mga mata ng kanyang ama sa larawang yon ay isang bagay na bihirang makita ni William noong nabubuhay pa ito. Bakit nasa iyo ito, Nadine? Tanong ni William. Ang kanyang boses ay puno ng kalituhan at bahagyang awtoridad. Biglang namutla si Nadine at mabilis na kinuha ang litrato mula sa kamay ni William. Sir, pasensya na po. Iyan po ay pag-aari ng aking ina. Dati po siyang nanilbihan sa pamilya ninyo noong bata pa kayo. Isang alaala lang po iyan. Hindi kumbinsido si William, ngunit bago pa siya makapagtanong muli, lumapit na si Ariana na may halong selos at inis sa kanyang mukha. William, what are you doing here? At bakit mo kinakausap ang sekretaryang iyan tungkol sa mga personal na bagay? Agad na pumagitna si Ariana. Tila isang bakod na naglalayong ilayo si William sa katotohanan. Ariana, I was just asking about a photo. Paliwanag ni William. Ngunit bago pa siya matapos, ay hinila na siya ni Ariana palayo. Honey, stop it. You're just being paranoid because of the wedding. Stress ka lang talaga, trust me. Bulong ni Ariana habang pilit na ibinabalik ang atensyon ni William sa kanya. Huwag mong hayaan ang isang hamak na empleyado na guluhin ang isip mo. Remember? I am the one who was with you that night. Ako ang nagbigay sa iyo ng panyong yan. Habang naglalakad sila palayo, lumingon si William at nakita si Nadine na mabilis na isinisilid ang litrato sa kanyang bag. Ang kanyang mga balikat ay nakayuko at tila may dalang mabigat na pasanin. Ang bawat salita ni Ariana ay tila isang tangka na tabunan ang apoy ng kanyang hinala. Ngunit sa loob ng kanyang dibdib, ang mga bulong ng pagdududa ay unti-unting nagiging isang malakas na sigaw. Sino ba talaga si Nadine sa buhay ng kanyang ama? At bakit ang bawat hibla ng tahi nito ay tila nagdurugtong sa kanyang nakaraan at sa gabing hindi niya malimutan? Ang katahimikan ni Nadine ay tila isang malalim na balon ng mga sikreto. At si William ay nagsisimula ng makaramdam ng takot. Takot na baka ang katotohanang hinahanap niya ay matagal na niyang nasasaktan. Ang pagdating ni Doña Beatriz sa opisina ng Montefalcon ay tila isang malakas na hangin ng hanging amihan na may dalang yelo, malamig, matalim, at kayang patigilin ang tibok ng kahit na anong masayang usapan. Ang tunog ng kanyang mamahaling sapatos sa sahig ay tila isang martilyo na nagmamarka ng bawat segundo ng takot para sa mga empleyado. Nakasuot siya ng isang perpektong ternong seda. Ang kanyang buhok ay walang kahit isang hibla na wala sa lugar at ang kanyang mga mata ay tila mga hiyas na walang pakiramdam. Is this the best you can do, William? Ang engagement party ng kumpanyang ito ay hindi lang basta pagtitipon. It is a statement of our status. Ang tinig ng Donya ay umalingaw-ngaw sa loob ng conference room habang sinusuri ang mga disenyo at sample ng menu na inihanda ni Nadine. Mommy, we are doing our best. Nadine has been working day and night for this. Pagtatanggol ni William, bagaman bakas ang pag-aalangan sa kanyang boses dahil sa respeto at takot sa ina. Tumingin si Doña Beatriz kay Nadine mula ulo hanggang paa, isang tinging tila naghahanap ng dumi sa isang malinis na salamin. Nadine? The secretary. I heard she's very efficient. Pero ang efficiency ay hindi sapat para palitan ng taste at class. Sa pagkakataong iyon, inutusan ni Doña Beatriz si Nadine na pagsilbihan siya ng mainit na tsa. Habang inilalapag ni Nadine ang tasa, isang bahagyang panginginig ng kanyang kamay dahil sa pagod ang naging sanhi.
upang tumagas ang kaunting likido sa platito. Hindi ito malaking pagkakamali, ngunit sapat na ito para sa isang babaeng naghahanap ng dahilan upang manakit. Sa isang mabilis na galaw, itinabig ni Doña Beatriz ang tasa, dahilan upang ang mainit na tsa ay dumanak sa balat ng kamay ni Nadine. Ang init ay tila libu-libong karayom na tumusok sa kanyang laman, ngunit walang boses na lumabas sa mga labi ng dalaga. Nanatili siyang nakayuko, ang kanyang mga mata ay nakapikit sa tindi ng hapdi, habang ang pulang marka ay unti-unting lumilitaw sa kanyang maputing balat. How clumsy! Ganito ba ang klase ng mga tao na kinukuha mo, William? Walang breeding. You should have hired professional planners, hindi ang isang babaeng amoy pawis at kulang sa sining. Ang bulyaw ni Doña Beatriz, na tila hindi alintana ang pinsalang idinulot niya. Gusto ni William na lumapit. Gusto niyang hawakan ang kamay ni Nadine at dalhin ito sa gripo upang palamigin ang sugat. Nakita niya ang bawat butil ng pawis sa noo ni Nadine at ang panginginig ng mga balikat nito. Ngunit ang isang tingin mula sa kanyang ina, isang tinging nagpapaalala sa kanya ng utang na loob sa pamilya at sa dangal ng Montefalcon, ay nagpatigil sa kanya. Nanatili siyang nakatayo, tila isang ribultong walang magawa, habang ang babaeng mahal niya ay inaapi sa harap mismo ng kanyang mga mata. Lumapit si Ariana at humawak sa braso ng Donya. May kasamang plastik na pag-aalala. Tita Beatriz, don't stress yourself. Hayaan niyo na po si Nadine. Baka hindi lang po siya nakatulog ng maayos dahil sa dami ng trabaho. Right, Nadine? Ang nangiti ni Ariana ay tila isang kutsilyo na muling humiwa sa sugat ni Nadine. Walang imik na kinuha ni Nadine ang isang basahang malapit sa kanya. Sa halip na magreklamo o umiyak, ginamit niya ang bahagi ng kanyang sariling panyo upang dahan-dahang punasan ang natapong tsaa sa lamesa. Habang ang kanyang nasunog na kamay ay pilit niyang itinatago sa ilalim ng telang iyon. Ang kanyang katahimikan ay hindi tanda ng kahinaan, kundi ang huling proteksyon niya para sa kanyang pamilya. Alam niyang isang maling salita lang ay mawawala ang lahat ng kanyang pinaghihirapan para sa kanyang ina. Tumayo si Doña Beatriz at lumapit kay William. Inayos ang collar ng kanyang anak nang may awtoridad. William, remember this. I already chose a girl for you years ago. A daughter of a business tycoon. Ang pakikipaglaro mo kay Ariana ay pinapayagan ko lang dahil sa image ng kumpanya. Pero huwag mong isipin na hahayaan kong may makapasok na kahit sinong mababang uri sa pamilyang ito. Especially not this secretary of yours. Ang bawat salita ni Doña Beatriz ay tila isang sumpa na lumutang sa hangin. Tumingin siya muli kay Nadine bago tuluyang lumabas ng silid. Linisin mo yan ng maayos. Ayaw kong makakita ng kahit anong mantsa pagbalik ko. Naiwan ang katahimikan sa loob ng silid, isang katahimikang masakit sa pandinig. Tiningnan ni William si Nadine. Ang kanyang puso ay punong-puno ng pagsisisi at galit sa sarili. Nadine, I'm sorry. Go to the clinic now. Ngunit umiling lang si Nadine nang hindi tumitingin sa kanya. Ayos lang po ako, Sir William. Marami pa po akong kailangang ayusin. Habang pinapanood ni William ang pag-alis ni Nadine, dala ang mga basag na pangarap at ang nasunog na balat, naramdaman niya ang isang matinding lamat sa kanyang pagkatao. Ang bawat hakbang ni Nadine ay tila isang paalala na sa ilalim ng marangyang pangalan ng Montefalcon, may isang pusong unti-unting namamatay dahil sa kanyang katahimikan. At sa dilim ng pasilyo, muling tiningnan ni Nadine ang kanyang kamay. Ang hapdi ay nanunuot, ngunit mas masakit ang katotohanang ang lalaking kanyang minamahal ay hindi man lang magawang hawakan ang kanyang kamay sa harap ng mundo. Hanggang kailan siya magiging anino sa isang buhay na punong-puno ng mapanirang liwanag? Ang langit ay tila nakikiramay sa bigat ng nararamdaman ni Nadine dahil sa pagbuhos ng isang malakas na ulan na tila walang katapusan. Ang bawat patak ng tubig sa kalsada ay lumilikha ng isang malabo at malamig na hamog
bumabalot sa paligid ng gusali ng Monte Falcon. Nakatayo si Nadine sa gilid ng kalsada, pilit na isinisilong ang kanyang sarili sa ilalim ng isang maliit na waiting shed habang hinihintay ang pagdating ng bus. Ang kanyang balat na napaso ng mainit na tsaa ay lalong humahapdi dahil sa lamig ng hanging dumadapo rito, ngunit mas pinili niyang tiisin ang sakit kaysa magpakita ng kahinaan. Sa gitna ng malakas na dagundong ng ulan, isang marangyang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa kanyang tapat. Bumukas ang bintana nito at bumungad ang mukha ni William. Ang kanyang mga mata ay puno ng hindi maipaliwanag na emosyon, isang halo ng awa, pag-aalala, at isang uri ng pagnanais na ayaw niyang aminin sa kanyang sarili. Nadine, gabi na, at malakas ang ulan. Baka magkasakit ka. Get in, ihahatid na kita. Ang utos ni William. Bagaman formal ang kanyang tono, bakas ang lambot sa kanyang boses na bihira niyang ipakita sa opisina. Wag na po, sir. Okay lang po ako. Darating na rin po ang bus. Sagot ni Nadine habang pilit na itinatago ang kanyang nasugatang kamay sa likod ng kanyang bag. Ayaw niyang maging pabigat at ayaw niyang mas lalong malito ang kanyang puso sa presensya ng lalaki. Hindi nakinig si William. Pinatay niya ang makina at lumabas ng sasakyan. Binabaliwala ang ulan na agad nagpabasa sa kanyang mamahaling suit. Binuksan niya ang pinto para kay Nadine. I said, get in. Hindi ito pakiusap, Nadine. Isipin mo na lang na kailangan mo pang pumasok bukas kaya hindi ka pwedeng magkasakit. Wala nang nagawa si Nadine kundi ang sumunod. Pagpasok niya sa loob ng sasakyan, agad siyang sinalubong ng init mula sa heater at ng amoy ng mamahaling leather na hinaluan ng pamilyar na bango ni William. Isang bango na nagpabalik sa kanya sa gabing nakasuot siya ng maskara. Ang katahimikan sa loob ng sasakyan ay tila isang mabigat na kumot na bumabalot sa kanila. Tanging ang tunog ng wiper at ang paghampas ng ulan sa bubong ang naririnig. Ipinagamot mo na ba yan? Tanong ni William habang nakatingin ng diretso sa kalsada. Ngunit ang kanyang pansin ay nasa kamay ni Nadine na kasalukuyang nakapatong sa kanyang kandungan. Opo, sir. Nilagyan ko na po ng ointment sa klinik kanina. Pagsisinungaling ni Nadine. Sa katunayan, hindi siya nakapunta sa klinik dahil sa dami ng iniutos ni Ariana pagkatapos umalis ng Donya. Dahan-dahang inabot ni William ang kamay ni Nadine. Ang init ng kanyang palad nang dumampi ito sa malamig na balat ni Nadine ay nagdulot ng isang matinding kuryente na tila tumagos hanggang sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Tiningnan ni William ang pulang marka ng paso. Isang mabigat na buntong hininga ang kumawala sa kanyang dibdib. I'm sorry, Nadine. Hindi ko dapat hinayaan na mangyari ito sa'yo. Ang mommy ko, she can be very difficult. Naiintindihan ko po, sir. Alam ko po ang lugar ko sa buhay ninyo at sa kumpanyang ito. Sagot ni Nadine, ang bawat salita ay tila isang paalala sa kanyang sarili na huwag nang mangarap ng gising. No, you don't understand. Bulong ni William habang mas lalong humihigpit ang hawak sa kanyang kamay, bagaman nananatiling malumanay. May mga gabi na hindi ako makatulog dahil iniisip ko kung bakit sa dinami-rami ng tao, ikaw ang laging laman ng isip ko. May mga bagay sa iyo na tila bahagi ng isang nakaraang pilit kong kinakalimutan, pero gusto kong balikan. Napatitig si Nadine sa profile ni William. Sa ilalim ng madilim na liwanag ng gabi at ng mga ilaw ng kalsada, nakita niya ang lungkot sa mga mata nito. Sa loob ng sasakyang iyon, tila nawala ang lahat ng hadlang, ang yaman, ang katayuan, at ang mga kasinungalingan ni Ariana. Sila lang dalawang kaluluwang pilit na naghahanap ng kanlungan sa gitna ng unos. Minsan ang mga pangarap ay sadyang, hanggang doon na lang, sir, gaya ng pag-ibig na hindi kailanman pwedeng aminin dahil sa takot na masira ang lahat. Mahinang sabi ni Nadine, tila kinakausap ang sarili. Huminto ang sasakyan sa isang red light. Lumingon si William kay Nadine. Ang kanilang mga mukha
ay ilang pulgada na lang ang layo sa isa't isa. Ang bango ng jasmine na nagmumula sa balat ni Nadine ay naging mas matapang, bumabalot sa bawat hininga ni William. Sa sandaling iyon, tila nakalimutan ni William si Ariana. Nakalimutan niya ang kanyang tungkulin at tanging ang babaeng nasa harap niya ang mahalaga. Bakit, Nadine? Tanong ni William. Ang kanyang boses ay tila isang pagsusumamo. Bakit parang kilalang kilala mo ako? Bakit ang bawat salitang sinasabi mo ay tila matagal ko nang narinig mula sa babaeng hindi ko na mahanap? Napahawak ng mahigpit si Nadine sa kanyang bag. Ang katotohanan ay nasa dulo na ng kanyang dila. Gusto niyang sabihin na siya ang babaeng iyon, na siya ang nagmamahal sa kanya sa kabila ng lahat ng panlalait at sakit. Ngunit bago pa siya makapagsalita, tumunog ang telepono ni William. Ang pangalan ni Ariana ay kumnang sa screen, tila isang malupit na paalala ng realidad na kailangan nilang balikan. Nanumbalik ang lamig sa mga mata ni William habang binitawan niya ang kamay ni Nadine upang sagutin ang tawag. Ang sandali ng mahika ay nabasag. Iniwan ang isang matinding pangungulila sa puso ni Nadine. Habang patuloy silang tinatahak ang daan patungo sa kanyang bahay, tanging ang tunog ng ulan ang naging saksi sa isang lihim na pilit na ibinabaon, ngunit patuloy na sumisibol sa bawat tibok ng kanilang mga puso. Ang bawat kasinungalingan, gaano man ito kaperpekto sa paningin ng naghabi, ay laging may isang malit na hibla na dahan-dahang makakalag sa buong tela ng panlilinlang. Pagkatapos ng gabing iyon sa loob ng sasakyan, hindi na matahimik ang isipan ni William. Ang bango ng jasmine, ang bawat salitang binitawan ni Nadine, at ang panginginig ng kamay nito ay tila isang puzzle na unti-unting nabubuo sa kanyang gunita. Kinabukasan, habang wala si Ariana sa kanyang tabi, nagpasya si William na gawin ang isang bagay na matagal na niyang ipinagpaliban, ang suriin ang bawat detalye ng security footage mula sa gabi ng anibersaryo. Sa loob ng madilim na silid ng security office, pinanood ni William ang bawat galaw ng mga tao. Nakita niya ang babaeng nakamaskara na lumalabas mula sa garden, ang babaeng hinabol ng kanyang paningin. Sa isang maliit na bahagi ng video, bago tuluyang makalayo ang babae, nakita ni William ang isang bagay na nagpatigil sa tibok ng kanyang puso. Ang babae ay bahagyang huminto sa ilalim ng ilaw ng poste upang isuot ang isang pares ng makapal na salamin bago sumakay ng taxi. Ang mga salaming iyon, ang partikular na hugis ng frame, ay walang iba kundi ang salaming suot ni Nadine araw-araw. Hindi maaari, bulong ni William habang ang kanyang kamao ay mariing nakakuyom. Ang galit at pagkalito ay nagsimulang mag-alab sa kanyang dibdib. Ipinatawag niya si Ariana sa kanyang opisina. Pagpasok ng dalaga, sinalubong siya nito ng isang matamis na ngiti at tangkang paghalik sa pisngi, ngunit umiwas si William. Ang lamig sa kanyang mga mata ay sapat na para magdala ng kilabot sa balat ni Ariana. William, what's wrong? You look so tensed. Tanong ni Ariana. Pilit na pinapanatili ang kanyang poise bagaman nagsisimula ng kabahan ng kanyang puso. Ariana, do you remember the song that played in the garden when we danced? Tanong ni William. Ang boses niya ay mababa at puno ng babala. Of course, William, it was a love song, right? I can't recall the title, but it was beautiful. Sagot ni Ariana. Ang kanyang mga mata ay mabilis na gumagalaw, naghahanap ng pahiwatig. The truth is, Ariana, there was no music. We talked in silence. The only thing we heard was the rustling of the leaves and our own heartbeats. Malamig na sabi ni William habang tumatayo at lumalapit sa kanya. At ang sketchpad? Nakita ko ang orihinal na guhit sa lumang notebook ni Nadine. Bakit mo ito ginagawa, Ariana? Bakit kailangan mong magnakaw ng pagkatao ng iba? Biglang nagbago ang anyo ni Ariana. Ang kanyang muka ay nawalan ng kulay at ang kanyang mga balikat ay nagsimulang manginig. Sa loob ng ilang sandali, tila babagsak na ang kanyang maskara. Ngunit bago pa man siya tuluyang makorner,
Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Doña Beatriz na tila alam na may mangyayaring ganito. "What is this commotion, William?" tanong ng Donya. Ang kanyang awtoridad ay tila isang pader na humarang sa pagitan ni William at Ariana. "Mommy, Ariana lied. She's not the woman from the ball. It was Nadine all along." Sigaw ni William, ang kanyang boses ay puno ng pait at pagsisisi. Ngunit bago pa makapagsalita ang Donya, biglang napahawak si Ariana sa kanyang tiyan at dahan-dahang napaupo sa sofa habang ang kanyang mga mata ay napupuno ng mga pekeng luha na tila isang bukal. "William, please don't do this to me. Lalo na ngayong may dinadala ako rito." Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni William. Ang galit sa kanyang puso ay biglang nahaluan ng isang matinding gulat at lito. Isang pekeng pagbubuntis, ang pinakamatandang sandata ng isang babaeng desperado. "You're... what?" Bulong ni William. Ang kanyang tinig ay halos hindi marinig. "Yes, William. I'm pregnant. Magkakaroon na tayo ng anak." Hikbi ni Ariana habang dahan-dahang lumalapit si Doña Beatriz upang alalayan siya. Tumingin ang Donya kay William nang may matalim na paningin. "Whether she lied about the ball or not, William, she is carrying a Montefalcon heir. You will not turn your back on her. Reputation is everything, and I will not let you ruin this family for a mere secretary." Ang deklara ng Donya na tila isang huling hatol. Sa labas ng pinto, nakatayo si Nadine. Hawak ang mga bulaklak para sa dekorasyon ng party. Narinig niya ang lahat. Ang bawat salita ay tila isang dambuhalang pako na ibinabaon sa kanyang puso. Ang huling pag-asa niyang makuha ang hustisya at ang pag-ibig ni William ay tila naglaho na parang bula sa gitna ng isang malupit na kasinungalingan. Dahan-dahang nabitawan ni Nadine ang florera ng bulaklak. Ang tunog ng pagbagsak nito sa carpet ay hindi narinig ng mga nasa loob. Ngunit para kay Nadine, iyon ang tunog ng huling pagkabasag ng kanyang kaluluwa. Tumingin siya sa kanyang refleksyon sa salamin ng pasilyo, isang babaeng nawalan na ng boses, nawalan ng karapatan, at ngayon ay nawalan na rin ng dahilan para lumaban. Paano lalaban ang isang katotohanan laban sa isang kasinungalingang binalot ng obligasyon at bagong buhay? At hanggang kailan mananatiling nakakulong si William sa isang kulungang gawa sa sarili niyang dugo at dangal? Ang pag-ibig ng isang anak ay madalas na sinusukat hindi sa mga salitang binibitawan, kundi sa lalim ng sugat na handa niyang tanggapin para lamang sa kaligtasan ng mga taong nagbigay sa kanya ng buhay. Habang ang gabi ay unti-unting lumalalim sa loob ng ward ng ospital, si Nadine ay tila isang kandilang nauubos na ang mitya. Ang liwanag ng kanyang pag-asa ay dahan-dahang namamatay sa bawat-bawat tunog ng makina na bumibilang sa hininga ng kanyang ina. "Ate, patawarin mo ako. Akala ko kasi ay makakatulong ako. Akala ko ay mapapabilis ang pag-ipon natin ng pera." Ang humihikbing pagsusumamo ni Benjo habang nakatago sa likod ni Nadine. Ang kanyang muka ay puno ng pasa at ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa takot. Dahil sa kagustuhang makakuha ng mabilis na pera para sa operasyon ni Nanay Rosa, pumasok si Benjo sa isang madilim na kasunduan sa mga taong walang awa, mga loan shark na ngayon ay nagbabanta na kikitil sa kanilang buhay kung hindi mababayaran ang malaking utang. Bago pa man makasagot si Nadine, isang pamilyar at marangyang itim na sasakyan ang huminto sa harap ng ospital. Bumaba ang isang lalaking nakauniporme, ang tindig ay formal at walang emosyon. "Miss Nadine, pinapatawag po kayo ni Doña Beatriz." Ngayon din po, alam ni Nadine na dumating na ang sandaling kinatatakutan niya. Ang dambuhalang kuko ng tadhana ay handa na siyang siluhin. Pagdating niya sa mansyon ng mga Montefalcon, sinalubong siya ng Donya sa loob ng isang silid na puno ng mga antigong kagamitan. Ngunit ang hangin sa loob ay mas malamig pa sa isang sementeryo. "Alam ko ang tungkol sa kapatid mo, Nadine.
Alam ko ang tungkol sa mga taong humahabol sa pamilya mo. Ang panimula ni Doña Beatriz habang marahang iniikot ang kanyang singsing na may malaking brilyante. Ang swerte mo nga naman. Sa gitna ng iyong kahirapan, may isang anghel na handang tumulong sa iyo. Pero siyempre, walang tulong na libre sa mundong ito. Inilapag ng Donya ang isang piraso ng tseke sa ibabaw ng lamesa. Isang halaga na sapat na para bayaran ang utang ni Benjo, pondohan ang buong operasyon ni Nanay Rosa at bigyan sila ng bagong simula sa malayong lugar. Ang tanging hiling ng Donya, ang tuluyang paglaho ni Nadine sa buhay ni William. Pirmahan mo ang sulat na ito. Sabihin mo kay William na ginamit mo lang siya. Sabihin mo na ikaw ang nagnakaw ng sketchpad ni Ariana dahil gusto mo siyang siraan. At pagkatapos, umalis ka. Huwag ka nang magpapakita sa kanya kahit kailan. Ang utos ni Doña Beatriz, ang kanyang boses ay walang bahid ng pag-aalinlangan. Naramdaman ni Nadine ang pagguho ng kanyang huling kuta. Ang dangal na pilit niyang iniingatan ay kailangan niyang isakripisyo para sa hininga ng kanyang ina at sa buhay ng kanyang kapatid. Ang pag-ibig niya kay William ay tila isang mamahaling hiyas na kailangang ibaon sa putikan para lamang mabuhay ang iba. Gagawin ko po, madam. Pero pangako niyo po, walang mangyayaring masama sa pamilya ko. Ang nanginginig na sagot ni Nadine. Ang bawat salita ay tila paglaslas sa kanyang sariling lalamunan. Bago tuluyang lumisan, bumalik si Nadine sa opisina sa huling pagkakataon sa ilalim ng kadiliman ng gabi. Inayos niya ang mesa ni William. Pinunasan niya ang bawat alikabok, inayos ang mga folder, at gumawa ng huling tasa ng kape na alam niyang hindi na niya mapagsisilbi ng mainit. Iniwan niya ang kanyang resignation letter sa ibabaw ng mesa, kasama ang isang maliit na piraso ng tela, isang bahagi ng kanyang itim na maskara mula. Sa gabing iyon, habang naglalakad siya palabas ng gusali, bitbit ang kanyang mga lumang gamit, hindi napigilan ni Nadine ang pagbuhos ng kanyang mga luha. Ang bawat hakbang palayo ay tila pagpunit sa kanyang puso mula sa kanyang dibdib. Iniwan niya ang lalaking tanging nagpadama sa kanya na siya ay mahalaga kapalit ng kaligtasan ng kanyang pamilya. Kinabukasan, pumasok si William na may ngiti sa kanyang mga labi. Handa nang ayusin ang lahat at bawiin si Nadine mula sa mga kamay ng kanyang ina at ni Ariana. Ngunit ang sumalubong sa kanya ay isang bakanteng upuan at ang malamig na kape na tila naghihintay sa isang taong hindi na darating. Nadine, nasaan ka? Bulong ni William, habang binabasa ang sulat na nagsasabing lahat ng ipinakita ni Nadine ay isang malaking pagkukunwari lamang. Hindi alam ni William na sa mga sandaling iyon, si Nadine ay nasa loob na ng isang bus patungo sa isang lugar na walang nakakaalam. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa bintana. Pinapanood ang paglayo ng mga gusali ng lungsod. Ang kanyang sakripisyo ay kumpleto na. Namatay na ang sekretaryang si Nadine para mabuhay ang kanyang pamilya, ngunit kasabay nito ay ang tuluyang pagkawala ng kulay sa kanyang mundo. Hanggang kailan kayang dalhin ng isang tao ang bigat ng isang kasinungalingan para sa kapakanan ng iba? At makikita pa kaya ni William ang katotohanan sa likod ng mga salitang iniwan ng babaeng itinuring niyang buhay, ngunit ngayon ay naging isang masakit na alaala na lamang? Ang katahimikan sa loob ng opisina ay mas malakas pa sa kahit anong sigaw na narinig ni William sa kanyang buong buhay. Sa bawat pag-ikot ng kanyang upuan, ang kanyang mga mata ay pilit na humahanap sa figura ng isang babaeng laging naroon. Ang babaeng tila bahagi na ng hangin na kanyang hinihinga, ngunit ngayon ay naglaho na parang usok. Ang mesa ni Nadine ay malinis, masyadong malinis, na tila ba hindi kailanman nagkaroon ng isang taong nag-alay ng puyat at pagod sa ibabaw nito. Sir William, ito na po ang mga kailangan ninyong pirmahan para sa event bukas. Ang boses ni Ariana ay pumutol sa malalim na pag-iisip ni William.
Ngunit sa halip na maayos na tumpok ng mga papeles, isang magulong salansan ang inilapag ni Ariana. Ang mga dokumento ay kulang-kulang, may mga mantsa ng kape, at hindi maayos ang pagkakasunod-sunod. Bakit ganito ito, Ariana? Nasaan ang budget breakdown at ang listahan ng mga VIP guests? Tanong ni William. Ang kanyang boses ay puno ng iritasyon. Kasi William, akala ko ay tinapos na yan ni Nadine bago siya tumakas. Masyado kasing iresponsable ang babaeng yun. Iniwan tayong lahat sa ere. Sagot ni Ariana, habang pilit na nagpapakyute, hindi namamalayan na lalong nag-aapoy ang galit sa dibdib ni William. Irresponsible? Tumayo si William, ang kanyang mga kamay ay mariing nakapatong sa mesa. Sa loob ng 3 taon, walang isang pagkakamali si Nadine. Ngayon, sa loob lang ng isang araw na wala siya, nagkakaletse-letse na ang lahat dito. At wag mong sabihing tumakas siya. May mas malalim na dahilan kung bakit niya iniwan ang lahat ng ito. Dali-daling lumabas si William ng kanyang silid at lumapit sa mesa ni Nadine. Binuksan niya ang bawat drawer. Hinahanap ang kahit anong bakas na magsasabi sa kanya na ang sulat na iniwan nito ay isang kasinungalingan. Sa ilalim ng isang nakatagong bahagi ng drawer, nakakita siya ng isang maliit na kahon. Nang buksan niya ito, tumambad sa kanya ang mga gamit sa pagbuburda, mga karayom, mga makukulay na sinulid, at isang piraso ng tela na may kalahating burda pa lamang. Nanigas si William nang makita ang disenyo. Ito ay isang larawan ng isang lalaking nakatayo sa ilalim ng puno ng jasmine. Kahit hindi tapos, alam niyang siya ang lalaking iyon. At sa gilid ng tela, may nakaburdang mga maliliit na salita. Mahal kita, sa bawat tahi ng aking buhay. Ang puso ni William ay tila pinipiga ng isang dambuhalang kamay. Ang bawat hibla ng sinulid ay tila sumisigaw ng katotohanan, isang katotohanang mas malakas kaysa sa kahit anong sulat na ipinilit sa kanya. Hindi magnanakaw si Nadine, hindi siya manlilinlang. Siya ay isang babaeng nagmamahal ng tahimik sa likod ng kanyang mga salamin. Agad na tinawagan ni William ang kanyang chief of security. I want a full background check on Nadine's family. Ngayon din, alamin niyo kung may mga utang sila o kung may nangyaring hindi maganda sa kanila nitong mga nakaraang araw. Hindi nagtagal. Dumating ang impormasyong kanyang kinatatakutan. Nalaman niya ang tungkol sa pagkaka-ospital ng Nanay Rosa ni Nadine, ang utang ni Benjo sa mga loan shark, at ang malaking halaga na biglang pumasok sa bank account ng pamilya nila. Isang halagang nanggaling sa personal na pondo ni Doña Beatriz. Ang galit ni William ay umabot sa sukdulan. Tinungo niya ang mansyon ng kanyang ina na tila isang bagyong handang manalanta. Pagpasok niya sa sala, nakita niya si Doña Beatriz na kalmadong nagbabasa ng libro, tila walang anumang nagawang kasalanan. Mami, paano mo nagawa ito? Ang sigaw ni William na yumanig sa mga antigong kagamitan sa loob ng silid. Binayaran mo si Nadine para umalis? Pinilit mo siyang aminin ang mga kasalanang hindi niya ginawa kapalit ng buhay ng nanay niya. Dahan-dahang ibinaba ni Doña Beatriz ang kanyang libro at tumingin kay William nang may malamig na awtoridad. Ginawa ko lang ang nararapat, William. Hindi siya nababagay sa iyo. Ang mga taong ganyan ay madaling bilhin dahil ang kailangan lang nila ay pera. I saved you from a mistake, son. Hindi mo ako iniligtas, Mommy. Ninakawan mo ako. Ang huling sigaw ni William bago siya tumalikod. Ninakaw mo ang tanging babaeng nagmalasakit sa akin nang walang hinihintay na kapalit. At simula sa araw na ito, huwag mo na akong ituturing na anak kung hindi ko siya mahahanap. Lumabas si William sa mansyon habang ang malakas na kulog ay muling gumuguhit sa langit. Sumakay siya sa kanyang sasakyan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang manibela. Wala siyang pakialam kung nasaan man si Nadine. Sa dulo man ng mundo o sa pinakamalayong probinsya, hahanapin niya ito. Gagawin niya ang lahat para mabawi ang babaeng kanyang sinaktan
dahil sa sarili niyang pagkabulag. Ngunit habang binabaybay niya ang madilim na kalsada, isang tanong ang patuloy na bumabagabag sa kanya. Mapapatawad pa kaya siya ni Nadine? O huli na ang lahat para sa isang pusong pilit na pinatay para lamang mabuhay ang iba? Habang lumalayo ang sasakyan ni William sa isang liblib na baryo sa gitna ng kadiliman, nakatayo si Nadine sa tapat ng isang bintana. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa malayo. Yakap-yakap ang kanyang sarili habang ang malamig na hangin ng gabi ay humahaplos sa kanyang mukha. Wala siyang ideya na ang bagyong kanyang iniwan ay kasalukuyan nang naglalakbay patungo sa kanya. Ang katahimikan ng probinsya ay tila isang gamot na dahan-dahang nagpapahilom sa mga sugat na tinamo ni Nadine sa magulong lungsod. Malayo sa ingay ng mga sasakyan at sa malalamig na pader ng opisina ng Monte Falcon, matatagpuan ang isang maliit na dampa na napapalibutan ng mga puting bulaklak ng jasmine. Ang samyo ng mga bulaklak ay humahalo sa amoy ng basang lupa. Pagkatapos ng ulan, lumilikha ng isang atmosfera ng kapayapaan na matagal nang hindi naramdaman ni Nadine. Dahan-dahang pinitas ni Nadine ang mga huling usbong ng bulaklak. Ang kanyang mga daliri ay bihasa na sa paghawak sa mga ito nang hindi nasisira ang maselang talulot. Ngunit sa kabila ng payapang paligid, ang kanyang puso ay nananatiling nakakulong sa nakaraan. Sa bawat pagpikit ng kanyang mga mata, mukha pa rin ni William ang kanyang nakikita. Ang galit sa mga mata nito noong huli silang magkita at ang sakit ng mga salitang kailangan niyang bitawan para sa kanyang pamilya. Isang marangyang itim na sasakyan ang dahan-dahang bumabaybay sa mabatong daan patungo sa kanilang dampa. Ang tunog ng mga gulong sa ibabaw ng mga tuyong dahon ay sapat na para makuha ang atensyon ni Nadine. Huminto ang kanyang mundo nang bumukas ang pinto at lumabas ang isang lalaking hindi niya inaasahang makikita pa muli. Si William! Nakatayo ito sa gitna ng maputik na daan. Ang kanyang mamahaling suit ay tila hindi bagay sa simpleng paligid. Ngunit ang kanyang mga mata ay walang ibang tinitingnan kundi ang babaeng nasa harap niya. Ang bawat hakbang ni William patungo sa kanya ay tila isang paghila sa bawat hibla ng puso ni Nadine. "Sir, bakit po kayo narito?" Ang halos pabulong na tanong ni Nadine. Ang kanyang boses ay nanginginig at ang mga bulaklak na hawak niya ay dahan-dahang nahulog sa lupa. "Nadine, stop calling me sir. Hindi mo ba alam kung gaano kahirap ang bawat araw na wala ka?" Ang boses ni William ay puno ng pagsusumamo. Lumapit siya hanggang sa maramdaman na nila ang hininga ng isa't isa. "Alam ko na ang lahat. Alam ko ang ginawa ng mami ko. Alam ko ang sakripisyo mo para sa pamilya mo. Patawarin mo ako, Nadine. Patawarin mo ako dahil naging bulag ako sa katotohanang ikaw lang ang kailangan ko." Umiling si Nadine habang ang mga luha ay nagsisimulang dumaloy sa kanyang mga pisngi. "Huli na po, William. Hindi tayo para sa isa't isa. Ang mundo niyo ay puno ng ginto at dangal. At ang mundo ko ay hanggang dito lang. Masisira lang ang buhay niyo kapag pinili niyo ako." Sa gitna ng kanilang pagtatalo, lumabas si Nanay Rosa mula sa loob ng dampa, dahan-dahang naglalakad habang nakahawak sa kanyang baston. Tumingin siya kay William ng may malalim na pangunawa. "Iho, pumasok ka muna. Huwag mong hayaang ang ulan ng kahapon ang pumatay sa pag-asa ng bukas." Sa loob ng maliit na dampa, habang nagtitimpla si Nadine ng tsaa sa kusina, kinausap ni Nanay Rosa si William sa ilalim ng malamig na liwanag ng isang bumbilya. "Alam mo ba, William, bago pa man ang gabing sinasabi niyo, laging ikaw ang laman ng mga sulat ni Nadine. Noong nagsisimula pa lang siya bilang sekretarya mo, uuwi siyang pagod pero laging nakangiti dahil lang sa isang simpleng thank you na nanggaling sa'yo. Minahal ka niya hindi dahil sa yaman mo, kundi dahil sa taong nakita niya sa likod ng iyong pagiging strikto." Naramdaman ni William ang isang matinding hiya at pagsisisi. Ang babaeng binaliwala niya, ang babaeng itinuring niyang makina, ay ang tanging taong nakakita sa kanyang tunay na pagkatao.
Lumapit si William kay Nadine na kasalukuyang nakatayo sa may bintana. Dahan-dahan niyang niyakap ang dalaga mula sa likuran. Ang kanyang muka ay isinandal sa balikat nito. Hindi ako aalis dito nang hindi ka kasama, Nadine. Handa akong iwan ang lahat. Ang kumpanya, ang yaman, ang pangalan ng Montefalcon para lang makasama ka. Ikaw ang aking tahanan. Isang sandali ng matinding katahimikan ang bumalot sa kanila. Isang sandaling puno ng pangako at pag-asa. Ngunit ang kapayapaang yon ay biglang nabasag nang marinig nila ang mabilis na pagdating ng isa pang sasakyan sa labas. Isang puting sasakyan na may tatak ng pamilya Montefalcon. Bumukas ang pinto ng sasakyan at lumabas ang ilang mga lalaking nakabarong. Kasunod ang isang pamilyar na boses na puno ng lamig at puot. Hindi sumuko si Doña Beatriz. At sa pagkakataong ito, hindi lang pera ang dala niya, kundi isang banta na magpapabago muli sa tadhana ni na William at Nadine. William, get in the car now or you will regret this for the rest of your life. Ang sigaw ng Donya na umalingaw-ngaw sa buong baryo. Tila isang babala ng paparating na unos na mas malakas pa sa lahat ng kanilang hinarap. Nadine looked at William and then at the dark figures outside. The lingering needle of fear returned to her heart. Will their love be enough to stand against the empire that gave them everything but also took away their freedom? Ang bawat yabag ng mga tauhan ni Doña Beatriz sa maputik na lupa ay tila bawat saksak sa katahimikan ng baryo. Ang marangyang puting sasakyan ay nagbubuga ng itim na usok, isang malupit na kaibahan sa sariwang hangin ng probinsya. Lumabas ang Donya, hawak ang isang mamahaling payong na tila isang setro ng kapangyarihan. Ang kanyang mga mata ay nanunuri at puno ng panghahamak habang nakatingin sa maliit na dampa ni Nadine. Tingnan mo ang paligid mo, William. Ito ba ang buhay na gusto mo? Ang mamuhay sa gitna ng dumi at kahirapan para sa isang babaeng walang ibang maibibigay sa iyo, kundi kahihiyan. Ang tinig ni Doña Beatriz ay ginitla ng hangin, matalim at walang pasubali. Hinarangan ni William si Nadine ang kanyang mga balikat ay matikas na tila isang pader. Hindi ito kahihiyan, Mommy. Ito ang katotohanan. Dito ko nahanap ang kapayapaang kailanman ay hindi ko naramdaman sa loob ng ating mansyon. Umuwi ka na. Hindi ako sasama sa iyo. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ng Donya. Lumingon siya kay Nadine. Ang kanyang paningin ay tila isang latay na humahagupit sa pagkatao ng dalaga. Nadine, akala ko ba ay malinaw ang ating usapan? Binayaran kita para lumayo. Tinanggap mo ang pera para sa buhay ng iyong ina. Ngayon, pati ang anak ko ay gusto mo pang nakawin? Napakawalang hiya mo rin pala. Naramdaman ni Nadine ang paghigpit ng kanyang dibdib. Ang bawat salita ng Donya ay tila naglalayong ilubog siya sa putikan sa harap ni William. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi yumuko si Nadine. Hindi siya nagtago sa likod ng kanyang mga salamin. Dahan-dahan siyang humakbang palabas, katabi ni William, at sinalubong ang mga mata ng mapangaping ginang. Maaring mahirap lang kami, madam, pero hindi namin ipinagbibili ang aming dangal. Ang boses ni Nadine ay mahinahon, pero may dalang kakaibang lakas na nagpatigil sa Donya. Tinanggap ko ang tulong ninyo dahil kailangan kong iligtas ang aking ina at habang buhay ko yang tatanawin na utang na loob. Pero ang puso ko ay hindi bahagi ng kahit anong transaksyon. Hindi niyo pwedeng bilhin ang nararamdaman ni William dahil ang pag-ibig ay hindi parang kumpanya na pwede ninyong kontrolin. How dare you? Ang bulyaw ni Doña Beatriz. Dahan-dahang lumalapit at akmang sasampalin si Nadine, ngunit mabilis na nahawakan ni William ang kanyang kamay. Enough, Mommy! Huwag mo siyang sasaktan! Ang babala ni William. Ang kanyang boses ay malalim at puno ng puot. Kung itutuloy mo ang panggigipit sa pamilya ni Nadine,
Asahan mong ilalabas ko ang lahat ng baho ng Montefalcon sa media. Alam ko ang bawat ilegal na transaksyon na ginawa mo para lang mapanatili ang ating yaman. Isang tawag ko lang, guguho ang imperyong pinoprotektahan mo. Natigilan ang Donya. Hindi niya inakala na ang sarili niyang anak ay gagamitin ang kanyang mga sikreto laban sa kanya. Ang katahimikan sa paligid ay naging mabigat. Tanging ang tunog ng hangin sa mga puno ng jasmine ang naririnig. Pinipili mo ang basurang ito kaysa sa iyong sariling ina? Ang nanginginig na tanong ni Doña Beatriz. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit at hiya. Pinipili ko ang taong nagparamdam sa akin na ako ay isang tao, hindi lang isang tagapagmana. Sagot ni William nang walang pag-aalinlangan. Lumingon ang Donya sa kanyang mga tauhan. Isang huling tingin ng puot ang ipinukol niya kay Nadine bago muling pumasok sa sasakyan. Huwag mong isiping tapos na ito, William. Maaring nakuha mo siya ngayon, pero sisiguraduhin kong malalasap ninyo ang pait ng inyong desisyon. Nadine, tandaan mo ito. Ang isang Montefalcon ay hindi kailanman magiging bahagi ng dampa. Habang mabilis na humaharurot palayo ang sasakyan, naiwan ang tatlo sa gitna ng kalsada. Nilapitan ni Nanay Rosa si Nadine at hinawakan ang kamay nito. Isang tahimik na pagsuporta sa gitna ng laban. Nadine, ayos ka lang ba? Tanong ni William habang dahan-dahang hinahaplos ang pisngi ni Nadine. Kailangan nating lumaban, William. Hindi na ako pwedeng maging anino lang. Sagot ni Nadine. Ang kanyang mga mata ay puno ng bagong determinasyon. Ngunit sa gitna ng kanilang sandali ng tagumpay, isang mensahe ang dumating sa telepono ni Nadine mula sa isang hindi kilalang numero. Isang larawan ni Benjo na kasalukuyang nasa loob ng isang madilim na silid. Nakatali ang mga kamay at may mga pasa sa mukha. Ang mensahe ay maikli. Ang utang ay kailangang bayaran ng buhay kung hindi mo ibabalik ang anak ng Donya. Nabitawan ni Nadine ang kanyang telepono sa lupa. Ang kanyang hininga ay naging mabilis at mababaw. Ang laban ay hindi pa tapos. Ang tunay na bangungot ay nagsisimula pa lamang. Hanggang saan ang kayang isakripisyo ni Nadine kapag ang buhay ng kanyang kapatid na ang nakataya sa gitna ng digmaan ng mga mayayaman at makapangyarihan? Ang marangyang mansyon ng mga Montefalcon ay tila isang dambuhalang kabaong na gawa sa ginto at marmol, malamig, mapanglaw, at puno ng mga lihim na pilit ibinabaon sa limot. Habang naglalakad si Nadine sa mahabang pasilyo, patungo sa engrandeng sala, bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang tambol na nagbababala ng panganib. Hawak niya ng mahigpit ang kanyang bag, kung saan nakatago ang huling pag-asa niyang mailigtas ang kanyang kapatid na si Benjo. Sa gitna ng sala, nakaupo si Doña Beatriz na tila isang reynang naghihintay ng kanyang alipin, habang sa tabi nito ay nakatayo si Ariana. Nasuot ang isang mamahaling puting bestido na tila sumisimbolo sa kanyang pekeng kadalisayan. Isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Ariana nang makita ang anyo ni Nadine. Pagod, hulas ang ayos, ngunit may ningning sa mga mata na hindi kayang patayin ng takot. So, bumalik ka rin pala, Nadine. I thought you preferred your dirty little hut in the province. Ang bati ni Ariana. Ang boses nito ay parang matalim na kuko na kumakalmot sa katahimikan. Narinig ko ang balita tungkol sa kapatid mo. How tragic. Iyan ang mangyayari kapag pilit mong inaabot ang langit habang nakabaon ang paa mo sa putik. Hindi sumagot si Nadine. Tumingin siya ng diretso kay Doña Beatriz. Madam, nasaan ang kapatid ko? Alam kong ikaw ang nasa likod nito. Itigil na natin ang laro. Narito na ako. Gawin niyo na ang gusto niyo sa akin. Basta pakawalan niyo lang si Benjo. Tumawa ng mahina si Doña Beatriz. Isang tawang walang init. Nadine, you overestimate me. Bakit ko dudungisan ang kamay ko sa isang batang basag-ulero? Ngunit, kung may kakilala man ako na pwedeng tumulong sa'yo, kailangan mo munang patunayan na karapat-dapat ka. Sa sandaling iyon, bumukas ang malaking pinto ng mansyon at pumasok si William.
Hindi siya nag-iisa. Kasama niya ang isang lalaking nakauniporme ng pulis at isang lalaking may bitbit na laptop. Ang mukha ni William ay tila isang madilim na ulap na handang magpakawala ng kidlat. Tama na ang drama, Ariana. At ikaw rin, Mommy. Ang boses ni William ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Sapat na para magdala ng kilabot sa balat ni Ariana. William, darling, what is this? Bakit may mga pulis? Tanong ni Ariana. Pilit na pinapakalma ang kanyang nanginginig na boses. Narito sila, para tapusin ang lahat ng kasinungalingan mo. Sagot ni William habang inilalapag ang laptop sa gitnang lamesa. Nadine, hindi na kailangang magsakripisyo. Nahanap na ng mga pulis ang kuta ng mga loan shark at hulaan mo kung sino ang huling taong tumawag sa kanila para ipadukot si Benjo. Ipinakita sa screen ang mga record ng tawag at mga mensahe. Ang numero ay hindi kay Doña Beatriz, kundi kay Ariana. Nanlaki ang mga mata ni Ariana. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay na tila isang bangkay. Hindi totoo yan. Fake news yan. Gawa-gawa lang ni Nadine yan. At ang tungkol sa pagbubuntis mo? Dagdag ni William habang inilalabas ang isang medical na report mula sa ospital. I checked with your doctor, Ariana. O dapat ko bang sabihin na sa doktor na binayaran mo para peke ng ultrasound? You were never pregnant. Ginamit mo ang isang hindi pa isinisilang na bata para lang itali ako sa'yo. Natahimik ang buong sala. Maging si Doña Beatriz ay napatingin kay Ariana nang may halong gulat at pagkadiri. Hindi akalain ng matanda na ang babaeng pinili niya para sa kanyang anak ay mas masahol pa sa isang kriminal. You lied to me too? Ang nanginginig na tanong ni Doña Beatriz kay Ariana. Tita, let me explain. I did it for love. I love William. Sigaw ni Ariana habang dahan-dahang lumalapit sa pulis ang dalawang opisyal. That's not love, Arian. That's obsession and greed. Malamig na sabi ni Nadine. Lumapit si Nadine kay Ariana, hindi para manakit, kundi para tingnan ito ng may habag. Ninakaw mo ang aking drawing, ang aking gabi, at ang aking dangal. Pero ang hindi mo kailanman mananakaw ay ang katotohanan. Habang pinapangunahan ng mga pulis ang pag-aresto kay Ariana dahil sa tanyag na kasong kidnapping at falsification of documents, ang mansyon ay napuno ng ingay ng pag-iyak at pagsisisi ni Ariana. Ang babaeng dati ay nagmamataas, ay ngayon ay nakayuko, hila-hila palabas ng pinto na tila isang basura. Nang mawala na ang ingay, lumapit si William kay Nadine. Dahan-dahan niyang kinuha ang kamay ng dalaga at hinalikan ito sa harap ng kanyang ina. Mommy, I hope this is a lesson for all of us. Nadine is more of a Monty Falcon than any of the elitists you've introduced to me because she has a heart that no amount of money can buy. Napaupo si Doña Beatriz sa kanyang sofa, tila biglang tumanda ng 10 taon. Tumingin siya kay Nadine, ang kanyang mga mata ay wala na ang dating talim, kundi isang malalim na pagkatanto. Benjo is safe, Nadine. On the way na siya sa ospital ni Nanay Rosa. Bulong ni William habang niyayakap ang dalaga. Napahilig si Nadine sa dibdib ni William. Ang kanyang mga luha ay sa wakas ay bumuhos, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa ginhawa. Ang lamat sa kanyang puso ay nagsisimula ng maghilom, habang ang bango ng jasmine sa loob ng mansyon ay tila nagpapahiwatig na sa wakas. Ang gabi ay tapos na at ang bukang liwayway ay narito na. Ngunit sa gitna ng kanilang yakap, nanatiling nakatitig si Doña Beatriz sa kanila. William, Nadine, huwag niyong isipin na dahil lang sa nailigtas niyo ang isa't isa, ay tapos na ang lahat. Ang mundong papasukin niyo ay mas malupit pa sa inaakala niyo. Isang babala? O isang pagtanggap? Nanatiling nakabitin ang tanong sa hangin, habang ang anino ni Ariana ay tuluyang naglaho sa labas ng malalaking gate ng mansyon. Minsan, ang pinakamatigas na bato ay nabuo lamang mula sa pinakamalalalim na sugat ng kahapon. Matapos ang eskandalo at ang pag-aresto kay Ariana, ang mansyon ng mga Monte Falcon
ay binalot ng isang nakabibinging katahimikan, isang uri ng katahimikan na tila humihingi ng tawad sa bawat sulok ng marangyang bahay. Habang si William ay abala sa pag-aayos ng mga legal na dokumento, si Nadine ay nanatili sa mansyon hindi bilang isang empleyado, kundi bilang isang kaluluwang nagnanais na tuluyang maghilom ang lahat. Dahan-dahang pumasok si Nadine sa silid-aklatan ni Doña Beatriz, dala ang isang baso ng maligamgam na tubig at ang paboritong gamot ng matanda. Nakita niya ang Donya na nakaupo sa harap ng bintana, nakatitig sa kawalan habang ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa kanyang kandungan. Wala na ang dating tapang sa kanyang mga mata. Tanging ang pagod ng isang mahabang digmaan ang natira. Sa gitna ng pag-aayos ni Nadine sa lamesa, isang lumang kahon na gawa sa naara ang aksidenteng naitulak ng kanyang siko, dahilan upang malaglag ang mga laman nito sa sahig. Mabilis na lumuhod si Nadine para pulutin ang mga ito, ngunit napatigil siya nang makita ang isang kupas na litrato. Ito ay larawan ng isang batang babae na may suot na simpleng bestidong pambahay. May mga mantsa ng uling sa mukha, ngunit may ngiting kasing ningning ng umaga. Ang batang iyon ay walang iba kundi si Doña Beatriz noong kanyang kabataan. Ipinanganak akong walang pangalan na Nadine, isang hamak na anak ng labandera sa isang malayo at mahirap na baryo. Ang basag na boses ni Doña Beatriz ay bumasag sa katahimikan. Hindi siya tumingin kay Nadine, ngunit ang kanyang mga balikat ay nagsimulang manginig sa paghikbi. Nung pumasok ako sa pamilyang Montefalcon bilang asawa ni Eduardo, itinuring akong basura ng kanyang mga magulang. Siningil nila ako sa bawat sentimong ginastos nila sa akin. Natuto akong maging matigas, natuto akong maging malupit. Dahil yun lang ang tanging paraan para hindi na ako muling matapakan ng kahit sino. Nadine felt a sudden pang in her heart. Sa bawat salita ng Donya, tila nakikita niya ang kanyang sariling refleksyon. Ang kalupitan ni Doña Beatriz ay hindi bunga ng kasamaan, kundi isang baluti na binuo mula sa takot na muling maging kawawa sa paningin ng mundo. Ang pagpilit nito kay William na pakasalan ng isang mayamang babae ay isang desperadong tangka na protektahan ang kanyang anak mula sa sakit na naranasan niya noon. Madam, hindi niyo na po kailangang matakot. Hindi po ako nandito para maningil o para palitan ang inyong posisyon. Mahinang sabi ni Nadine habang inilalagay ang kanyang kamay sa ibabaw ng kamay ng Donya. Nandito po ako dahil mahal ko si William at dahil alam ko kung gaano kahirap ang lumaban sa mundong mapanghusga. Biglang napahawak ng mahigpit si Doña Beatriz sa kanyang dibdib. Ang kanyang hininga ay naging mabilis at tila may isang dambuhalang bigat na dumadagan sa kanyang pagkatao. Ang kanyang mukha ay namuti sa tindi ng sakit at ang basong hawak niya ay dahan-dahang bumitaw mula sa kanyang mga daliri, lumilikha ng isang basag na tunog sa sahig. Madam! William! Tulong! Ang sigaw ni Nadine habang mabilis na inaalalayan ang Donya. Hindi nag-atubili si Nadine. Kahit na sa gitna ng takot, ang kanyang isipan ay nanatiling malinaw. Inalalayan niya ang Donya na mahiga ng maayos sa sofa, tinanggal ang mahigpit na alahas sa leeg nito at binuksan ang bintana para sa hangin habang mabilis na tumatawag ng ambulansya. Sa bawat segundo ng paghihintay, hinawakan ni Nadine ang kamay ng matanda. Ipinaparamdam ang init at buhay na tila ibinibigay niya rito ang sarili niyang lakas. Huwag po kayong bibitaw, madam. Marami pa po kayong dapat bawiin kay William. Marami pa tayong pag-uusapan. Bulong ni Nadine habang ang kanyang mga luha ay pumapatak sa kamay ni Doña Beatriz. Nang dumating si William at ang mga medical team, nakita nila si Nadine na hindi bumibitaw sa kamay ng Donya. Ang imaheng iyon, ang babaeng inapi at ang babaeng nanakit na ngayon ay pinagbubuklod ng isang tapat na malasakit ay sapat na para manginig ang puso ni William. Sa loob ng ospital,
Habang hinihintay ang resulta ng operasyon sa puso ni Doña Beatriz, lumapit si William kay Nadine at niyakap ito ng napakahigpit. Salamat, Nadine. Salamat dahil hindi ka sumuko sa kanya, kahit na sinuko ka na niya noon. William, ang sugat ng nakaraan ay hindi naghihilom sa pamamagitan ng paghihiganti, kundi sa pamamagitan ng pag-unawa. Sagot ni Nadine habang nakasandal sa dibdib ng lalaki. Pagkalipas ng ilang oras, nagising si Doña Beatriz. Nang makita niya si Nadine na nakaupo sa tabi ng kanyang kama, nagbabantay kahit na halatang pagod na ito, isang patak ng luha ang gumulong sa kanyang kulubot na pisngi. Wala nang salitang binigkas, ngunit ang paraan ng pagpisil niya sa daliri ni Nadine ay sapat na para sabihing, sa wakas, ang pader na humaharang sa kanila ay tuluyan ng gumuho. Ang tagumpay ni Nadine ay hindi lamang sa pagkuha ng hustisya laban kay Ariana, kundi sa pagpapatumba sa pinakamalaking kuta ng puot sa puso ng ina ni William. Ang pag-ibig ay tunay na isang gamot. At sa gabing iyon, nagsimula ang tunay na paghilom ng pamilyang Montefalcon. Tila bumalik ang ikot ng mundo sa gabing puno ng mahika. Ngunit sa pagkakataong ito, wala nang maskarang nagtatago sa katotohanan at wala nang takot na bumabalot sa dilim. Sa ilalim ng malawak na kalangitan na pinalamutian ng libo-libong bituin, dinala ni William si Nadine sa hardin kung saan unang nagtagpo ang kanilang mga kaluluwa. Ang halimuyak ng mga bulaklak ng jasmine ay muling humahalimuyak sa hangin, tila isang pamilyar na yakap na nagpapaalala sa kanila ng lahat ng hirap na kanilang pinagdaanan. Dito tayo nagsimula, Nadine. Sa lugar na ito, nakilala ko ang isang babaeng hindi ko nakita ang muka, pero naramdaman ng puso ko. Ang mahinang bulong ni William, habang dahan-dahang hinahawakan ang mga kamay ni Nadine. Ang init ng kanyang palad ay tila isang pangako ng seguridad at pag-ibig na hindi na muling mawawala. Nadine looked at the garden, her eyes glistening with tears of joy. Akala ko noon, hanggang dito na lang ang lahat. Akala ko, habang buhay na akong magiging anino sa buhay mo, William. Isang sekretaryang tinitingnan lang, pero hindi kailanman nakikita. Dahan-dahang inabot ni William ang kanyang bulsa at inilabas ang puting panyo. Ang panyong may borda ng titik N na naging saksi sa kanilang mahabang paghahanap. Iniladlad niya ito sa harap ni Nadine at doon, sa gitna ng telang selyado ng kanilang nakaraan, ay kuminyang ang isang sing-sing na may dambuhalang brilyante. Ang liwanag nito ay tila nakikipagpaligsahan sa ningning ng mga bituin sa langit. Nadine, I don't want a secretary anymore. I don't want someone who will just manage my schedules and meetings. Ang boses ni William ay naging malalim at puno ng emosyon. Dahan-dahan siyang lumuhod sa harap ng dalaga, ang kanyang tuhod ay dumiit sa damuhan na tila isang pagpapasailalim sa pag-ibig. I want a partner. I want a wife. I want the woman behind the mask to be the woman I wake up to every single morning for the rest of my life. Nadine, will you marry me? Sa sandaling iyon, ang katahimikan ng gabi ay nabasag lamang ng mabilis na tibok ng kanilang mga puso. Ang bawat buntong hininga ni Nadine ay tila isang awit ng pagsang-ayon. Hindi na siya nagatubili. Hinayaan niyang ang kanyang puso ang sumagot para sa kanya. Yes, William. Hinding-hindi ko na muling itatago ang sarili ko sa'yo. Mahal na mahal kita. Ang sagot ni Nadine sa gitna ng kanyang mga hikbi ng kaligayahan. Isinuot ni William ang sing-sing sa daliri ni Nadine. Isang simbolo ng kanilang pagkakaisa na kailanman ay hindi na mababali ng kahit anong kasinungalingan o hadlang. Tumayo si William at dahan-dahang hinila si Nadine patungo sa kanyang dibdib. Isang mahaba at mahigpit na yakap ang namagitan sa kanila. Tila pinagsasanib ang kanilang mga pangarap at kinabukasan. Ibinaba ni William ang kanyang muka at dahan-dahang hinalikan si Nadine sa kanyang noo. Isang halik na puno ng respeto at pagpupugay sa katatagan ng dalaga. Pagkatapos, dahan-dahang sumandal ang ulo ni Nadine sa balikat ni William, pinapakinggan ang matatag na tibok ng puso ng lalaki
na ngayon ay pag-aari na niya ng buong buo. Mula ngayon, hindi ka na magiging anino lang, Nadine. Ikaw ang liwanag ko. Ikaw ang reyna ng buhay ko. Ang huling pangako ni William bago nila sabay na pinagmasdan ang malawak na abot tanaw. Ngunit sa gitna ng kanilang kaligayahan, isang maliit na detalye ang nakalimutan ng lahat. Sa loob ng opisina ng Montefalcon, isang liham na hindi pa nabubuksan ang naiwan sa mesa ni Doña Beatriz. Isang liham na naglalaman ng huling hiling ng yumaong ama ni William. Isang lihim na maaaring magpabago sa pundasyon ng kanilang pamilya. Habang naglalakad ang dalawa, pabalik sa mansyon, magkahawak kamay at puno ng pag-asa, ang malamig na hangin ay tila nagdadala ng isang bagong hamon. Ang kasal ay malapit na, ngunit ang mga anino ng nakaraan ng mga Montefalcon ay hindi pa tuluyang naglalaho. Hanggang kailan mananatiling matatag ang kanilang panunumpa kapag ang huling lihim ay nabunyag na? Ang pagbabago ng tadhana ay hindi laging dumarating sa isang iglap na parang kidlat. Madalas, ito ay dahan-dahang hinahabi sa bawat tamang desisyon at sa bawat pagpapatawad na ating ipinagkakaloob. Lumipas ang ilang buwan at ang mga pasilyo ng Montefalcon Corporation ay hindi na binalot ng takot, kundi ng isang bagong sigla. Si Nadine, na dati ay isang aninong nagtatago sa likod ng makapal na salamin, ay naglalakad na ngayon ng may taas noo. Wala na ang kanyang makapal na frame. Ang kanyang mga mata ay nagniningning na ngayon sa ilalim ng liwanag, puno ng talino at kumpiyansa. Hindi na siya ang sekretaryang tagatimpla lang ng kape. Bilang bagong project manager ng kumpanya, matagumpay niyang naisakatuparan ang pinakamalaking eco-resort project ng mga Montefalcon, isang proyekto na nagbigay ng trabaho sa maraming tao sa kanyang sariling probinsya. Sa bawat presentasyon niya sa boardroom, ang kanyang boses ay malinaw at matatag, sapat na para mapahanga maging ang mga pinakamatandang board members. Isang hapon, ipinatawag ni Doña Beatriz sina William at Nadine sa kanyang silid sa mansyon. Ang Donya ay maayos na ang kalagayan, bagaman mas naging malumanay na ang kanyang mga kilos. Hawak niya ang isang lumang sobre na may tatak ng selyo ng yumaong si Don Eduardo. William, Nadine, bago pa man mawala ang daddy mo, may iniwan siyang sulat na tanging sa araw lang ng pagpili mo ng iyong mapapangasawa. O pwedeng buksan? Ang simula ng Donya, ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi, ngunit may halong kapayapaan. Eduardo knew your mother, Nadine. Noong nagkasakit ang daddy ni William, ang nanay mo ang huling nanilbihan sa kanya ng may katapatan. Sa sulat na ito, hiniling ni Eduardo na kung sakaling magtatagpo ang landas ninyong dalawa, nais niyang ibalik ang utang na loob ng mga Montefalcon sa pamamagitan ng pagtanggap sa iyo bilang bahagi ng pamilya. Nanlaki ang mga mata ni Nadine. Ang lihim na akala niya ay isang hamon ay isa palang matagal ng basbas mula sa langit. Ang lahat ng kanyang paghihirap, ang bawat gabing inilaan niya sa trabaho ay tila paghahanda para sa sandaling ito. Mami, bakit ngayon niyo lang ito sinabi? Tanong ni William habang inaalalayan ang ina. Dahil gusto kong makita kung ang pag-ibig niyo ay totoo at kung si Nadine ay may sapat na lakas para harapin ang bagyong dala ng ating pangalan. At napatunayan mo yun, Nadine. You saved me and you saved my son from a life of emptiness. Sagot ni Doña Beatriz. Kinuha niya ang isang mamahaling kwintas na ginto mula sa kanyang sariling leeg at dahan-dahang isinuot ito kay Nadine. Welcome to the family, my daughter. Habang nagaganap ang pagbabagong ito sa mansyon, malayo sa kanila, sa loob ng isang malamig na rehas, si Ariana ay kasalukuyang nagdurusa sa kanyang mga nagawang kasalanan. Wala na ang kanyang karangyaan, wala na ang kanyang mga peking kaibigan. Ang tanging kasama niya ay ang mga pader na saksi sa kanyang pagbagsak, isang malupit na karma para sa taong nagnakaw ng kaligayahan ng iba. Sa kabilang banda, si Benjo ay nagbalik na sa pag-aaral, determinadong maging isang mabuting tao para sa kanyang ate Nadine.
Si Nanay Rosa naman ay masigla na. Madalas na bumibisita sa mansyon, dala ang mga paboritong kakanin na pinagsasaluhan ng dalawang pamilya sa iisang lamesa. Wala nang mahirap, wala nang mayaman. Tanging isang pamilyang pinagbuklod ng pagmamahalan. Kinagabihan, bago ang kanilang kasal, nakatayo sina William at Nadine sa balkonahe ng mansyon. Ang malakas na tunog ng mga kampana ng simbahan mula sa malayo ay tila nagbabadya ng isang bagong yugto. "Ready for tomorrow?" tanong ni William habang nakayakap sa biwang ni Nadine mula sa likuran. "More than ready, William. Salamat dahil hindi ka sumuko sa akin noong ako na mismo ang sumusuko sa sarili ko." Sagot ni Nadine habang isinasandal ang kanyang ulo sa dibdib ng lalaki. Hinding-hindi, Nadine, dahil ang bawat tahi ng ating buhay ay nakatadhana na talagang magsama. Ang huling bulong ni William bago nila sabay na pinagmasdan ang bukang liwayway na unti-unting sumisikat sa abot-tanaw. Ang kwento ng Sekretaryang Motsak at ng masungit na CEO ay natapos na. Ngunit ang kwento ni na William at Nadine Montefalcon ay nagsisimula pa lamang. Isang panibagong simula na hindi na kailangan ng maskara. Dahil sa wakas, ang katotohanan ay naging sapat na para sa kanilang kaligayahan. Lumipas ang 2 taon na tila isang mabilis na daloy ng malinis na tubig sa sapa, tahimik, payapa, at nagbibigay ng bagong buhay sa bawat madadaanan nito. Ang mansyon ng mga Montefalcon, na dati ay tila isang malamig na katedral ng mga tuntunin at protokol, ay naging isang tahanang puno ng init at halakhak. Wala na ang mabigat na atmosfera ng paghuhusga. Sa halip, ang bawat sulok nito ay amoy jasmine na ngayon, ang paboritong pabango ng bagong donya ng tahanan. Sa gitna ng malawak na hardin, nakaupo si Nadine sa isang tumba-tumba. Yakap-yakap ang isang sanggol na may mga matang kasing talim ng kay William, ngunit may ngiting kasing amo ng sa kanya. Ang bata, na pinangalan ng Eduardo Manuel bilang pagpupugay sa yumaong ama ni William, ay mahimbing na natutulog habang ang mahinang hangin ng hapon ay humahaplos sa kanyang mga pisngi. Ang bawat paghinga ng bata ay tila isang patunay na ang lahat ng luha at sakripisyo ni Nadine ay nagbunga ng isang milagrong higit pa sa kanyang pinangarap. "Nadine, darling, baka malamigan ng apo ko. Let's bring him inside. Ready na ang merienda sa loob." Ang boses ni Doña Beatriz ay malumanay at puno ng pagmamahal. Wala na ang matutulis na alahas at ang matatalim na tingin. Nakasuot siya ng simpleng cotton na bestido at sa kanyang mga kamay ay hawak niya ang isang maliit na sapatos na lana na siya mismo ang nag-knit para sa apo. Ang dating kontrabida ay naging isang mapagmahal na lola na handang talikuran ang lahat ng kanyang pride para sa kaligayahan ng kanyang pamilya. Dahan-dahang tumayo si Nadine at ngumiti sa kanyang byuda. "Opo, Mami. Susunod na po kami ni Baby Ed." Ang tawag niyang Mami ay hindi na pilit. Ito ay nagmumula sa isang pusong ganap ng nagpatawad. Napagtanto ni Nadine na ang pagpapatawad ay hindi para sa taong nagkasala, kundi para sa sarili nating kapayapaan. Sa pagpapatawad niya kay Beatrice, tuluyan niyang napalaya ang kanyang sarili mula sa kulungan ng pait. Sa loob ng mansyon, sinalubong sila ni William na kapapasok pa lang mula sa opisina. Agad nitong hinalikan si Nadine sa noo at binuhat ang kanilang anak nang may pag-iingat na tila hawak niya ang pinakamahalagang hiyas sa buong mundo. "How's my queen and my little prince today?" tanong ni William habang nakayakap sa bewang ni Nadine. "We're fine, William. Masigla si Ed ngayon, parang alam niyang bibisita si Nanay Rosa at si Benjo mamaya." Sagot ni Nadine habang iniaayos ang collar ng polo ni William. Si Benjo ay kasalukuyan ng nasa huling taon sa kolehiyo, iskolar ng kumpanya, at determinadong maging isang mahusay na arkitekto. Si Nanay Rosa naman ay may sarili ng maliit na flower shop, ang Nadine's Garden, na pinopondohan ng mag-asawa bilang pasasalamat sa kanyang mga sakripisyo. Sa gitna ng kanilang masayang pagtitipon,
Saglit na napatingin si Nadine sa isang naka-frame na panyo sa dingding ng kanilang sala. Ang puting panyong may borda ng titik N. Paalala ito ng kanyang pinagmulan. Naalala niya rin si Ariana na ayon sa mga balita ay kasalukuyan ng nagtatrabaho sa isang maliit na kumpanya sa malayo matapos pagsilbihan ng kanyang parusa. Namumuhay sa hirap at kawalan ng pagkilala. Isang malupit ngunit makatarungang karma para sa isang taong naghangad ng yaman sa maling paraan. Tumingin si Nadine sa kanyang refleksyon sa malaking salamin ng sala. Hindi na siya ang sekretaryang motsach na natatakot sa sarili niyang anino. Siya ay isang babaeng nahanap ang kanyang boses, nahanap ang kanyang halaga, at nahanap ang isang pag-ibig na hindi nangangailangan ng maskara. Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa laki ng mansyon o sa dami ng pera sa bangko, kundi sa lalim ng pagkakaunawaan at sa tamis ng pagsasama sa ilalim ng isang bubong na puno ng katotohanan. Habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog, ang bango ng jasmine ay nanatiling matapang sa hangin. Tila isang walang hanggang alaala na ang bawat sugat ay kayang hilumin ng panahon at ang bawat gabi ay laging may kasunod na isang maningning na bukang liwayway. Nadine Montefalcon, ang dating anino, ay naging ganap na liwanag sa buhay ng mga taong kanyang minamahal. At sa huling sandali ng gabing iyon, habang nakasandal siya sa balikat ni William, alam niyang sa wakas, siya ay nasa tahanan na kung saan siya ay tunay na kinikilala, pinahahalagahan at minamahal ng walang hanggan.